Hypergeek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. At ngayon, sobrang special na tong episode na to dahil isa sa mga paborito kong anime yung pag-uusapan natin. At meron akong kaisa-isa, pinakaunang guest dito sa Hypergeek channel natin. Ito yung mga pampadagdag pressure lang sa kanya. Pero feeling ko hindi na pressure sa kanya to kasi matagal ko na tong katrabaho rin. When it comes to hosting, when it comes to podcasting, the father of Game Silog, the founder of the Game Silog Show, pare. Jas. Kamusta, pre? Welcome sa Hypergeek, tol! You know? Salamat, pare. Lagi kinakabahan ako. Palagi naman ako kinakabahan. Lagi ako, lahat, pare, kahit naman sa recording natin, minsan hindi ko lang pinapahalata, pero kabado. And pag mga guesting, kabado rin talaga ako. Pero I think kapag yung nasa role na tayo ng pagkukwentuhan, doon nawawala. Pero yung mga intro na ganito, puta, ina-anxiety ako, to be honest. Huwag kang mag-alala, pare. Same. Kasi gaya ko, first time ko magkaroon ng guest dito sa Hypergeek Podcast channel natin. And I think there's no better topic na mapag-usapan natin pareho, no? Itawid ko na dito sa topic natin. Kasi mga tol, etong One Piece, madalas namin to nahahapyawan lang ni Jas sa The Game Silog Show flagship, sa mga kwentuhan namin sa topic-topic. Pero never namin siyang napag-usapan ng buo. No, never namin siyang nabigyan ng love letter, never namin siyang na-stretch ng todo. And wala akong makitang ibang topic na pinakapasok si Jas kung hindi dito talaga sa One Piece, no. So, gusto kong simulan, pre, gusto kong i-jumpstart yung kwento natin sa ano ba yung naging origin story mo sa One Piece? Paano mo na-discover yung One Piece? Paano ka nakapanood ng One Piece? Yan, kwentuhan mo kami, tol, kung paano. Paano nagsimula sige. to? Pero bago ako mag-start, pare, gusto lang kita i-congratulate, no. Parang kailan lang. I mean, nung first guesting mo sa TGS, no, tapos topic, tapos ito may sarili ka ng podcast, and super honored na ako yung unang guest mo dito sa podcast mo. So, marapat yan. lang, pare. Marapat lang. Salamat. Proud of you, pare. So yan, history ko sa One Piece, medyo mahaba to, pero I'll be honest, no. Hindi ako fan ng One Piece before. Naririnig ko na siya. Diehard fan ako ng Naruto. Okay. Kung maalala nyo, siguro mga around 2003, mga ganyan, 2004. Mm-hmm. Hindi pa ganun kasagsagan yung internet. Meron kang internet pero hindi pa ganun kabilis. So, hindi pa ako masyadong nagda-download sa LimeWire noon. Ang access ko lang sa anime is either sa TV or bibili ako ng pirated na DVD. Okay. Ang ginagawa ko is sa Naruto, nanonood ako sa Channel 2. And sa Channel 7, kalaban ng One Piece. So, talagang patay na patay ako sa Naruto before. Bumibili ako ng mga DVD, yung Turrets, dubs, panon, subs, etc. And sinasabi lang ng isang kaibigan ko, si Pok, di mo pa siya namimit nasa Dubai siya. Siya naman, fan siya ng One Piece, and si Gulz din. Pero kami yung sa core group namin ng magbabarkada, talagang puro Naruto yung kwentuhan, ganyan. Tapos one time, nag-inuman lang kami sa kanila after ng klase nung high school. Dahil bahay niya yun, ano bang control ko? Kung ano yung pinapanood niya, yun yung papanoorin namin. So, nanonood siya ng One Piece that time kasi mga hapon yun. Tapos, ang unang reaction ko, syempre, dun sa bandang East Blue pa lang, I think yung kalaban pa lang si Kuro, yung kung saan nakuha nila yung Going Merry, right? Yung kay Usopp. Bakit pangit ang tsura nito? Yung ba yung yung naggagano ng salamin, pare? Yung okay. Yan. Okay. yung tawag dito, di ba syempre yung power niya, yung gomu-gomu, no, etc. No? And kahit naman balikan nyo yung animation before, yung mga sinuon ng One Piece, hindi rin siya at par sa kung ano yung animation ngayon eh. And kung ikukumpara doon sa animation ng Naruto, yung unang Naruto and unang One Piece, for me, personally, walang kakainin yung One Piece sa Naruto that time. Pero eto, nagkaroon ako ng access sa konting pera, tapos na marathon ko na yung Naruto kasi syempre late sa Channel 2 eh. Tapos ulit-ulit pa minsan. Hindi na ako nakapagpigil. Bumili na ako ng mga pirated na DVD, I think sa Comic Alley yun. Noon ba pare, One Piece, GMA, Naruto, ABS, tama ba? Okay. Sila. Yung One Piece ba nun, hapon din o umaga? Kasi Naruto hapon din. Okay. Sabay sila.
Okay. So yun yung parang pinangtapat ng ano Nasaan ng yung Bleach GMA. nun? Wala pang Bleach nun sa ano. Yung Bleach, nasa ano ko pa yan, parang college days ko na yun eh. And di ko siya napanood sa TV, pinanood ko siya sa DVD. Pero anyway, yun. And then, yun, nagmarathon ako ng Naruto hanggang sa punto na, syempre, mauubusan ka na. And then after yung naubusan na ako, dun ko nalaman na meron palang manga. Na mas advanced sa manga. Then nag-advance na ako sa Naruto ng manga. Okay. Nung lahat na ng episode and manga chapters ng Naruto na consume ko na, wala na akong makonsume. Sabi ko, okay, siguro eto na yung time. I-try ko na ulit yung One Piece. Okay. Tapos, bumili ako ng DVD, I think collection siya, hanggang, ang pangalan na ito, NS Lobby. Parang 20 DVDs yata siya. So, parang isang DVD is 7 episodes kung hindi ako nagkakamali. Parang isang bundle siya eh. Okay. Usually kasi yung mga anime, kung tama yung memory ko, correct nyo na lang ako, is naglalabas sila ng parang isang set, parang DVD set. Ang ginagawa ng mga business foreigners, mga foreigners ng mga businessman, hinaano yun, pinipirata yun ng isang box set. Tapos yun yung binili ko. Tapos yun, minaraton ko na yung One Piece and sabi ko, masyado kong ginudge yung One Piece that time. Okay. And then yun, nag-click na siya sa akin. Yun, tuloy-tuloy na naging fan ako ng One Piece. So, salitan yun pare, Naruto, One Piece, and then later on, nung college na ako, Bleach. Okay. Saan yung... The true big three. The true big... The objectively big three. Na never pa na-dethrone kasi sinasabi lang na-dethrone na daw, pero for me, hindi pa rin. Pero totoo. Anyway, pare, ano yung naging hook punch sa'yo nung One Piece? Maalala mo ba kung saan? Like, uy, putang ina. Ganda nito Oo. Yung appetizer I think is yung unang-una yung sa kay Zoro, yung kukunin nila si Sanji, yung tinaas niya yung kinalaban niya si Mihawk. Okay. Tapos yung natalo siya, tapos parang yung moment ni Zoro na parang never na ako matatalo. Yes, I will never lose again. Pirate King. Parang agree ka ba? Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo? Yun. Pero ang pinaka talagang yung nag-resonate sa akin na this is more than just a shonen anime na talagang fight and mga madadrama is yung nag-click sa akin yung kay Nami para yung sa Arlong Park. Yung sinasaksak ni Nami yung ang daming reveal nun sa Arlong Park eh. Yung kung ano yung story ni Nami, yung ginagawa ni Arlong sa kanila dun sa village, etc. Tapos yung sinaksak ni Nami yung yung bakit siya nagnanakaw pare. Yes. Sinaksak niya yung tattoo niya, tapos nandun lang si Luffy, tapos pinigilan niya. Tapos parang from may strong character na si Nami na ayaw nung humingi ng tulong, umiyak. Putang kilabutan ako. Umiyak. Tumingin kay Luffy ng help me, parang ganyan. Tapos biglang yun na si Luffy na. Tapos biglang yung super famous scene na Walk to Arlong Park. Diba? Tapos yung mga tropa doon, si Zoro, si Sanji, si Usopp, parang waiting lang doon. Hikuso. Tapos diba sinapak niya na yung gate. Yun, doon na nag-click sa akin yung I mean, click na talagang hindi ko na iba to. Iba to. And then, syempre yun, that time hindi ko pa nag-gauge kung ano yung the best kasi pantayan sila ng Naruto talaga that time eh. Pero later on, siguro kung mapapasadahan natin yun, mas umangat na yung One Piece kaysa sa Naruto sa akin. Alam mo, ang naalala ko dun sa Arlong Park pare, bukod dun sa pagkaganda ng sulat ng Arlong Park, yung parang continuous bribery niya kay Nami. Kung paano tinalo ni Luffy, yung fishman. Diba? Later on, na-realize na lang natin na itong mga fishman, malalakas na tao pala to. Kasi nagkaroon pa ng Hordy Jones eh. Yung mas malakas na Arlong, diba? And yung pinabagsak niya yung tower gamit yung yung powers niya. Bumagsak, di ba? Yung boom, boom, boom. Yung floor na napakarami. Sobrang memorable nun. Dagdag ko lang para sa kinahype ako. Yung isang scene din doon na putang ina ang angas nito and talagang yung tatayo yung balahibo mo is yung sinisira ni Luffy yung kasi parang binubugbog siya ni Arlong. Pero hindi pumapalag si Luffy kay Arlong. Ang ginagawa lang ni Luffy is parang berserk mode na sinisira yung buong building. Tapos biglang later on, nakikita mo si Nami kung parang si Nami yung unang nakagets kung bakit ginagawa yun ni Luffy kasi yun yung place na ayaw ni Nami na mag-exist o na makita. Kasi dun siya yung nagdo-drawing siya ng mapa na ayaw naman niya, nagdo-drawing lang siya para kay Arlong. Tapos yun yung sinisira ni Luffy habang kinakatay siya ni Arlong. Ang ganda nun. Sobra. Nagsimula ako pare dun sa kwento naman ng One Piece.
Actually, nagsimula siya bilang obligasyon talaga eh. Parang, gaya mo, Naruto din ako. Hindi ako lumipat sa GMA pare. Nung nagsimula ako ng anime, Naruto, yung nauna ko sa Big 3. Na talagang ginagaya ko pa si Sasuke. Angas si Naruto. Tapos Tagalog dub kasi yun. Kaya agad, hook punch agad sa akin na first time ko makakita ng, lalo na yung art ni Mr. Taso na tsaka ni Haku pare. Sobrang brilliant nung pagkakalatag doon na parang kakabahan ka talaga. Anong pwede mangyari? Ba't mamamatay na sila ba agad? Ba't may matanda dito na gustong patayin ito ni Sabusa na parang sobrang overpower? Tapos andun si Kakashi na nagpakita ng kung bakit siya White Fang, kung bakit siya The Copy Ninja. Like, all the high, no? All the high dun sa Naruto nung pinapanood ko yan. Wala sa radar ko nun yung One Piece. Nagsimula ako manood ng anime. I think ang pinakamahabang napanood ko na anime na sinubaybayan ko, hindi yung Naruto kasi hindi ko naman natapos yun sa TV eh. Hitman Reborn. Pare, isa yun sa parang hindi siya Big 3 pero para sa akin isa siya sa mga anak ng Big 3 na talagang sobrang solid kasi mahahaba din. Mahaba din tong anime na to pare, yung Hitman Reborn. And then nung nagsimula ako sa Big 3, ang sinimulan ko Bleach. Yun talaga yung sinimulan ko no na parang after ko mag Hitman Reborn, nag-Bleach ako and sobrang ganda rin kasi at saka maraming fan ng Bleach sa school noon. Parang naging miyembro pa ako ng ng Soul Society sa sa high school noon dati. And then after nung Bleach, eto na, nagtuloy-tuloy na ako. After ko ng Bleach, alam ko binalikan ko yung Naruto. And then kaya ako nasabing naging obligasyon siya. Kasi alam mo yun, pag nanonood ka ng anime, itong tatlong to parang imposible hindi mabanggit eh. Panood mo na yung Bleach, panood mo na yung One Piece. So parang sa akin, nung after ko ng Bleach tsaka Naruto, it's only a matter of time para simulan ko tong One Piece. Kaya I'll be honest, nung una, parang, ano ba yung kay Albida? Parang hindi talaga siya, hindi siya talaga siya tatatak eh. Ba't kayo nasabi? Kumpara mo sa intro ng Hunter X, hindi agad sasapak sa'yo yung art ni Albida eh. Hanggat talaga mapunta ka dun sa mga nagtatawid-tawid na parts, yung mga tinatahi na yung origin story, nagre-recruit na si Luffy, dun gumaganda eh. Pero sa una, hindi ka talaga mahuhook punch. Hindi ko alam pare, pero parang ang dami nating oras noon, no? Manood, maglagas ng oras sa anime. Which is, I think, sobrang naging journey kasi siya dahil alam naman natin na halos 1,000 na mahigit yung One Piece episode, no? Nung nagtuloy-tuloy ako sa One Piece, tol, dito na ako nasimulan ko na yung origin story ni Sanji, origin story ni Zoro, ni Nami, tapos napunta na ng NS Lobby, kay Frankie, tsaka kay Robin. Iba yung pakiramdam ko sa One Piece kasi parang hindi ito yung typical, typical shonen mo. Hindi siya yung typical na laban lang. Alam mo yung nung namatay si idol ko to para si Neji eh. Namatay si Neji. Ganun lang. Pero dito sa One Piece, kahit hindi ko pinipigilan o kahit hindi ko pilitin, napapaluha ako pare. Lalo sa mga origin story. Pero I think ito na yung ito na yung magandang simula para itawid natin sa All Out, no? Let's go All Out. Ibig sabihin magkakaroon na tayo ng spoiler. Yung mga characters kasi sa One Piece pare, yung mga origin story, I think nagawa rin to ng My Hero Academia for me. Yung may pakialam ka sa ibang character, hindi lang kay Ichigo, hindi lang kay Naruto, kahit dun sa ibang characters may pakialam ka kasi nalatag ng maganda yung origin story nila. Ganon din sa My Hero Academia eh, na parang na-realize ko the latter part dahil siguro paulit-ulit na ini-introduce sila sa atin kahit yung ugali nila, ang dali na lang pakisamahan ng grupo na to. No? So yun yung naramdaman ko sa One Piece. Bago yung All Out natin pare, gusto kong simulan sa tanong. Kasi ito talaga yung naging trigger ng episode na to eh. Kailangan natin maging latest pareho. Kailangan nating mapanood yung latest. At least kahit sa anime, no? Kahit di naman sa manga. Dito na tayo sa Gear 5, pre. Hey, Joy Boy. Diba? Let's go. Boing, boing, boing. Pre, ano yung ginawa mo in anticipation sa Gear 5? To be honest, yung Gear 5, medyo familiar na ako sa kanya pero hindi detalyado. Kasi yung mga kaibigan ko na manga reader, minsan hindi makapigil sa sarili kapag nagkukwentuhan kami. Totoo yan. Pero hindi ko siya, unang-una kasi, I'll be honest, hindi na ganun kagaling yung imagination ko. So, medyo related din dun sa Gear 5 imagination, right? Hindi ako ganun kagaling mag-imagine na, unlike before. Siguro isang negative effect yun ng social media na
kumbaga kasi super spoiled na tayo sa mga information. So kapag nagkukwento sila sa Gear 5 na ano ko lang, kumbaga parang surface level lang. Pero familiar ako dun sa itsura ni Luffy. Okay. And ang preparation ko kasi palagi and yung kung paano ako manood ng One Piece pare is nag-iimbak ako ng episode. Hindi ako every Sunday nanonood or every episode ganyan. Nag-iimbak ako at least 50 episodes or at least 100 episodes. Kung tanda ko yung memory ko kumbaga parang inipon ko yung kay Doflamingo, tapos inipon ko yung kay Big Mom, yung Zoroark, tapos itong Wano. Kumbaga parang yung Wano yung pinaka-last. Pero super haba kasi ng Wano. So nag-stop ako ng around 1,000 episode. Tapos yun yung minarathon ko pare for Gear 5, yung 70 episodes. Grabe. 70. Tapos 1 week ko lang pinanood yun, partida, ang dami kong OT, tapos nagpa-podcast pa ako, nagta-topic tayo, naglalaro pa ako ng video games. Pero yung minarathon ko yun, nagtanong pa ako kasi I'll be honest, no, tamad na rin kasi ako, so hindi ako nag-download ng sa PC kasi pwede ka naman mag-download, right? Pwede ka naman mag-One Piece. Nag-subscribe ako sa Bilibili and fortunately available siya sa TV. Yes. Kasi ayoko manood sa maliit na screen. So sa TV ko siya pinanood. Nag-subscribe ako sa Bilibili, tapos yun, isang linggo. So 1080p yung paring quality mo pag nag-subscribe ka. Hindi, pwedeng 4K. Pwedeng may 4K. Sa quality. Pag naka-subscribe pare. Yun yung perk nung pag-subscribe. Channel. Okay. So, yun. Sarap sa eyes. Sarap sa eyes. So, isang linggo, 70 episode, no? I agree, pare. Kasi yung sa akin naman, nakapag-marathon ako nung nawalan ako ng trabaho nung Hindi naman nawala, nag-resign naman, no? Sadya naman. Nung January, minarathon ko yung, hindi ko na matandaan kung ilang episode yun. Pero, huminto kasi ako sa Whole Cake Island, ang alam ko. Kasi, yun nga, per arc, di ba? Yung Dressrosa, yun yung panahon na talagang nilatest ko, pare. Yung inaabangan ko ang haba nun. Ang haba ng Dressrosa na nun. Kasi, hindi lang laban yun ni Luffy tsaka ni Doflamingo, laban din yun ni yung mga minion ni Doflamingo. Tapos, mga rin, One Piece character. And dami nila ron, di ba? And doon sila I think huling nagkita-kita. Ang tagal ng laban na yon bago sila nabuo ulit dito sa Wano. Kasi sa Dressrosa, hiwalay na sila di ba? Tapos sa Wano, hiwalay pa uli sa Whole Cake Island, hiwalay na ulit sila. Hindi sila nabuo, parang ang tagal kong hindi nakita si Zoro, ang tagal kong hindi nakita si Chopper, mga ganyan kasi nasa ibang lugar ata sila, nakalimutan ko na kung nasan sila, pero basta naghiwalay sila, sobrang tagal nun. Yung Whole Cake Island, same din pre, na parang ang tagal ko rin siyang kinumpleto, tapos yung dulo, doon ako na-excite kasi kahit papano, nakita na natin sila sa isang isla, lumabas na uli si Zoro sa frame, ang tagal nun, ang tagal na wala si Zoro sa frame kasi ang focus nun yung kwento ni Sanji diba? And then yung tama. Oo, yung sa Whole Cake, yung kasal niya. Yung laban nila ni Luffy din doon, tsaka ni Katakuri. Tangent lang pare kasi nandiyan ka sa topic na yan. Sorry to cut off. Naging talking point namin yun ng mga pinsan ko and mga tropa ko. Kung nandun si Zoro, hindi hahayaan ni Zoro gawin ni Sanji yung ginawa niya kay Luffy. Yung binugbog niya. Yung sinipa niya. Yung binabol-jumble niya, pare. Tangina kung nakita ni Zoro yun, putang ina. Maghalo ang balat sa tinalupan. Pero siguro pero siguro kung parang ganun talaga sinulat ni Oda na parang magawa yung scene na yun, dapat wala si Zoro doon. Kasi uncharacteristic na nandun si Zoro tapos ginagawa ni Sanji yung wala siyang gagawin, no? Wala siyang gagawin. Ang basehan mo ba nito pare, yung nagalit din siya kay Usopp noon nung tinabla niya si Captain? Okay. Good point, no? Good theory, pare. Ayun na. Okay. Pero oo nga. Sige. Ang galing din kasi nung part na yun, pre, kasi wala ron si Zoro, pero ngayon, focus na tayo kay Zoro sa Wano, di ba? Kung mapapansin mo, doon pala papunta yung Gear 5, yung Joy Boy. No, nilatag yung kwento ng pagkatanggap ni Sanji bilang si Sanji mismo, bilang siya yung anak ni Judge. Ano ngayon, 'di ba? Tapos, eto na naman yung mga tanim ni Oda, pare. Tawin na yung samurai doon sa island kung saan galing si Zoro, taga Wano. yung Wano Ichimonji na espada nung tropa niyang babae. Galing ng Wano, pare. Kaya nung nagsama sila, nung Wano Ichimonji tsaka yung Enma, nag-uusap yung espada.
Sariling buhay, no? Oo, sobrang tangina, paano nila tahi yun na hindi ko na rin naalala na na may ano kasi pare, yung drawing ng mga karakter sa Wano, parang gets mo di ba? Parang hindi ganoon yung iba Nung pinakita yung samurai sa Wano dun sa lumang arc, tangina kamukha nga, mukhang taga Wano nga. parang taga Cavite to parang ganoon pag nakita mo siya. Like, pero sobrang... isang tangent, sorry to cut off pare. Kasi before, bago ko panoorin yung anime, guys, sorry pala hindi ko nabanggit, hindi ako manga reader, no? So Same. sa anime lang ako nanonood. Pag kinukwento sa akin nung mga tropa ko, yung sa manga, yung nangyayari sa latest na chapters, laging isa sa mga tanong ko is, kasi Wano perfectly parang fit kay Zoro Sabi ko, ito na ba yung backstory ni Zoro? Kasi to be honest, merong backstory si Zoro, pero hindi kasing bigat ng mga backstory ng mga ibang characters, ibang member ng Straw Hat, right? Yes. Yung isa pa nga, isang best example is yung kay Sanji. Meron na siyang backstory dun sa Barati. Barati. Pero pinalalim pa yun dun sa Whole Cake, right? Diba? So, parang unfair kung sakaling si Zoro walang ganong matindi. Merong konti, yung katulad ng nabanggit mo, yung kung saan nanggaling Ichimonji, yung merong yung blacksmith taga dun sa isla ni Zoro. Pero kulang pa sabi ko, medyo may konting pagtatanong na hindi ibinigay sa Wano, so saan pa? Magkaaron pa kaya? Nabanggit ba yan pare na taga Wano yung samurai na yun sa mga dating episode o parang ngayon lang? Alam ko ngayon lang Ngayon lang di ba? Ngayon lang na-reveal talaga kasi pinagtagpi-tagpi yung kung bakit si Zoro yung napili ng mga espada, di ba? Alam ko doon yung doon yung pinagmulan nun Same tol, yung backstory ni Zoro, parang kami din magtotropa, hindi pa yun. Hindi pa. Gano'n kami, hindi pa yun. Feeling ko ba dahil ba Wano, swordsman, paying homage to Japan, kaya parang tama lang na it's time for Zoro's flashback or Zoro's character origin story kasi hindi rin natin talaga nakita siya masyado, no? And feeling ko yun na yung makikita natin ngayon. Doon na papunta yung story, no? Kasi nalatag na yung kay Sanji Yung kay Zoro talaga yung talagang highlight na tong arc na to Pare, anong naging reaction mo sa Gear 5? Hindi ko nagustuhan yung Gear 5 ni Luffy. Habang pinapanood ko siya, syempre super excited. Habang nangyayari yung mga scene, habang nakikita ko yung animation, yung power, etc. Ginagaslight yung sarili ko kasi pumapasok sa isip ko na bakit hindi ako nag-i-enjoy? Ba't hindi ko nagugustuhan? Okay. Tapos parang kinokontra ako nung sarili ko na hindi dapat magustuhan mo. Fan ka ng One Piece, right? Dapat magustuhan mo yan. Hindi ko nagugustuhan Tapos yung nag-topic tayo nung Sunday mismo kasi pinanood ko yun yung umaga. Tapos diba shinare ko yun doon. Sabi ko, kailangan ko maging honest. Kailangan kong tanggapin sa sarili ko kung ano yung... Kasi mag-pretend ako na nagugustuhan ko yung nakikita ko. Kasi katarantado dyan, maliban sa niloloko ko kayo o yung mga nakikinig sa atin, lolokohin ko din yung sarili ko. So, might as well, maging honest ako. Hindi ko nagustuhan para. Bilang fan. Hindi mo nagustuhan bilang fan. Yung Gear 5. Siguro, medyo mahabang paliwanag to. Sige pare. Oo. Kasi marami na rin ako nakausap yun sa GC natin, sa mga supporters, tapos sa mga kaibigan, right? Gets ko yung gets ko yung parang gustong mangyari ni Oda, right? Okay. And never ko naman sasabihin na pangit yung Gear 5. Hindi ko lang talaga nagustuhan. Parang ang tawag dito, isa kasi sa mga nagpa-click sa akin nung One Piece is yung contrast ni Luffy tsaka kung paano siya pag lumalaban. Yung by default kasi si Luffy is Kenkoy, right? Di ba mga scene nila na tapos biglang paglaban na putang nagiging seryoso. Doon tumatayo yung balahibo ko kasi may contrast Yung kunwari yung kay best example yung kay Nami, di ba? Tapos yung let's say yung unang appearance ng Gear 2nd, yung unang appearance ng Gear 4, yung kay Doflamingo, ganyan. Tapos ang mga naglalaro sa isip ko, Gear 5, gets ko yung mga na-explain sa akin ng mga tropa natin na yung parang power of imagination, yung kumbaga power of freedom. Power of freedom, etc. Ganyan. Unang-una hindi kasi ako fan ng cartoons. Okay. Kaya naging fan ako ng anime kasi merong separation kagad yung itsura ng cartoons versus doon sa anime, right? Yun yung unang pull nun for me
nanood ako nung bata, nanood ako ng mga Tom and Jerry, nanood ako ng Looney Tunes, nanood ako ng mga ganyan-ganyan. Tapos nung na-discover ko na yung Naruto or yung mga shonen, etc., Ghost Fighter, Flame of Recca, iba to. Iba to dun sa mga Kenkoy na to, di ba? Merong merit yung mga Looney Tunes, merong merit yung mga cartoons, and I totally get that. Pero it's not for me. Kaya isa yun sa I think na parang reason kung bakit na-dismaya ako dun sa elements or characteristic ng Gear 5. Granted yun yung goal ni Oda kasi isa rin is yung nabanggit ko kanina na contrast na Kenkoy to seryoso, ngayon parang Kenkoy to Kenkoy ulit. Parang gano'n. Tapos sa kabilang banda, hindi ako familiar pa sa mga mangyayari sa future kasi hindi ako nagbabasa ng manga. Ang lagi kong naiisip kapag gano'n na, so kunwari lang, hindi ko alam. Kunwari biglang namatay si Zoro or si Nami. Namatay, binugbog. Magalit si Luffy. Gear 5. Tapos Kenkoy, parang paano magta-translate yung, kumbaga as a watcher, as a viewer, paano magta-translate yung lungkot, yung despair, yung anger na nakita niya na kinatay yung isang member or isang character na gusto niyang tulungan, tapos kailangan niyang paslangin or labanan yung kalaban or let's say, kunwari kung sinong boss na yon. Okay. Tapos magi-gear 5 siya, parang may disconnect. Kaya sorry, tumatalo na ako pare. Sige lang. So, ito yung theory ko. Alam ko meron tayong theory sa latter part na. Pero ito yung theory ko. Ito yung susugal ko kay Oda. Babaliin niya yan. Kasi hindi ko alam yung nangyayari sa manga, hindi ko alam yung parang istorya, no? Okay. Kasi parang ang understanding ko lang is si Joy Boy, yun, hindi ko alam kung reincarnation yun o si Luffy talaga mismo si Joy Boy. Pero pupusta ako na babaliin nyo na hindi, ayokong kilalanin nyo ako bilang Joy Boy, gusto ko kilalanin nyo ako bilang Luffy ang magiging Pirate King. So doon ko makikita na parang kahit naka Gear 5 siya, possible na parang freedom etc, pero kaya magpakita ng ibang emotion, hindi lang freedom, hindi lang happiness, hindi lang excitement. So parang totally magkakaroon siya ng full control dun sa Gear 5 with the abilities etc, yung Toon Force na sinasabi nila, pero still can produce or show other emotions. Hindi ko alam parang hindi ako updated sa manga, pero ganun lang yung naiisip ko. Kasi it doesn't make sense na putang ina merong masamang mangyari sa isang kaibigan mo tapos kailangan mong katayin yung gumawa nun. Tapos ang saya-saya mong lumalaban, parang yun. Good point. Ganun lang sa akin para. De pre, mag-comment lang ako dun sa binanggit mo, no? Tangina na parang nga, no? Hindi, parang namatay si Zoro tapos tatawa lang si Luffy pag nag-Gear 5. Feeling ko nga magkakaroon ng sariling identity to si Luffy dito sa bago niyang power. And in contrast kasi pare sa naramdaman mo, dito talaga na-excite ako dito sa episode na to. Like in anticipation, pinanood ko yung halos 30 o 20 episode para maging latest ako nung Sabado, no? And nung August 6 nilabas yung Gear 5. Nahuli ko yung sarili ko, pare, ba't ako tawa ako ng tawa? Ba't kami tumatawa nung nanonood kami? And yun siguro yung ibig sabihin niya ng Joy Boy. Marami kasi naging tanim kung napansin mo yung sa CP0, 'di ba? Parang meron daw other term yung Devil Fruit ni Luffy, which is yung Sun God Nika ba o Nika. Ganyan, natawag nga na. Hanggang doon, ang dami na agad na tanong sa akin eh. So, kung yun yung legendary Zoan Fruit, bakit yun na kay Shanks? Bakit yun pinakain niya kay Luffy? Ano yung connecta? Nagtanong na agad ako eh. Parang ang layo na nung mga naisip ko. Kasi doon ka pupunta ko sa nakuha ni Luffy yung powers. Diba? At ba't yun binigay ni Shanks? Doon na naman. Kay Mysterious Shanks na naman siya napunta. And habang nagpe-play yung Joy Boy, pare, I'll be honest, alam ko na yung itsura niya. Dahil nga may mga taong nagdo-drawing, may mga nag-i-spoil na, ginagawang wallpaper sa cellphone, ganyan. So, hindi maiwasan talaga. Lalo pag mga nasa group ka ng mga One Piece enthusiasts sa Facebook, makikita mo talaga na nung nilabas siya sa manga, talagang sobrang, nagbubunyi, nag-e-enjoy. Same ba tayo pare? Sorry, gusto ko lang magkaroon ng context. Same ba tayo na alam natin yung itsura ng Gear 5 pero hindi natin alam yung mechanics, yung dynamics ng power niya? Tama ba? Oo. O may idea ka na? Hindi ko alam. Alam ko lang white hair siya na na powers. No? Alam ko yung Sun God Nika na name, pero hindi ko alam yung origin story, hindi ko pa alam yung context kasi nga ayoko ma-spoil eh.
Hindi ko talaga siya sinearch. So, nung pinanood ko tong episode na to, yung 1071, talagang nagulat ako sa lahat ng reveal, no? Meron din kasing mga fan theory na etong Joy Boy daw merong hidden agenda, palitan yung Little Boy. Yung Little Boy na nagkaroon ng bombing sa Japan, which is the same day, no? August 6. So, may ganong hidden agenda na parang for me, good agenda ni Oda. Tangina parang yung ano rin pare, dagdag ko na doon, sorry to cut off again. Yung mismong Onigashima, di ba ibabagsak doon sa Flower City, doon sa Wano? Di ba yung mga bomba yun? Di ba may mga so yung mismo, atomic bomb. Yung mismo yun. Pero hindi confirm di ba? Hindi confirm. Parang may mga nag-connect lang nung mga message niya. Knowing Oda, I think mahilig si Oda sa ganyan eh. Parang nire-relate niya sa mga historical events, yung mga arc. Diba yung Water 7, I think merong nag-i-exist sa history na talagang nangyari yun, yung Water 7, kung tama yung memory ko, kinuwento sa akin. Pero wala naman makakapag-confirm, pero I think possible yun. Para mga hindi niya kino-confirm, pero parang may mga nakaka-correlate talaga dun sa nangyari, no? Gets. Hindi kasi, nung nangyari yung Gear 5, pare, tumatawa na rin ako nang hindi ko alam. Noong nakita ko yung cartoon, hindi ko rin siya talaga parang nagets sa, baka power freedom yan. Latter part na lang, kasi nung araw na yon talagang yung algorithm din ng social media ko, puro Gear 5. Dami nag-explain na, if hindi mo gets yung, yung quote-unquote nangyari dito sa episode na to, hindi mo alam kung gaano to kalaking bagay in-anticipate ng mga manga readers or ng mga fans. Kasi, sabi nila, it is meant to be the freedom dun sa anime na kung nasan sila, yung talagang may suspension of disbelief ka kasi iba na yung nangyayari kay Luffy, talagang out of character, no? Yun yung I think appropriate term doon, na nagiging out of character siya sa powers niya, na pati yung nagbe-break siya ng ng fourth wall na tangina naging cartoon na dating anime. It was really it was supposed to happen, no? It was supposed to be funny, no? Hindi ko naisip yung nabanggit mong story na paano nga kung magiging seryoso siya. Feeling ko yun yung panahon o yun yung oras na fully grasp na niya yung power niya. No, yung talagang makukuha niya na kung paano control yung power niya. Kasi ngayon hindi niya pa alam yung nangyari, di ba? What's happening to my body? Ganun pa siya. And I think dun sa message na yon, knowing that hidden message din ni Oda, ang ganda nung pagkakalatag nung nung episode na yun for me. Kasi ang mahirap kasi dito sa discussion natin, diba? Hindi tayo manga reader eh. And gusto natin may experience siya ng real time kung ano sa anime, right? Yes. So, hindi natin alam yung makikinig nito, alam na yung story, alam na yung mangyayari, alam na yung explanation. Hindi ko alam kung yung Sun God Nika is kinokontrol si Luffy. Or si Luffy yon pa rin na may power na yon, or si Joy Boy ba yon, etc. Kasi ang daming ganun eh. And kung ang explanation is mismo parang may sariling consciousness yung mga mythical Zoan, na yun yung ini-encapsulate kapag na-activate mo or pa na-awaken mo, knowing Luffy sa mga previous episodes, hindi siya papayag dun eh. Diba? Parang for me, parang pupusta ako, pwede akong mali, okay lang naman. Sige. Pupusta ako na hindi papayag si Luffy na makilala siya bilang Joy Boy. Joy Boy, ikaw si Joy Boy. Putang ina, all throughout ng episode, from episode 1, Monkey D. Luffy, I'm gonna be the Pirate King. Kaiso ko, Naruto to da. Tapos biglang ikaw na si Joy Boy. Kahit naman ako kung meron akong pinaghirapan, tapos putang ina, kasi nagawa mo yan dahil kay Joy Boy, dahil ikaw si Joy Boy, madi-discredit kung yung bilang ikaw mismo. I think hindi ako papayag nun eh. And I think si Luffy hindi rin papayag nun eh. Knowing him sa mga ibang episodes Pero pwede rin naman ako magkamali. So, let's see. Ngayon lang ako napaisip, pare. Sino kaya yung dating Mythical Zoan user ng Gomu Gomu? Hindi rin sinabi eh, di ba? Ang understanding ko, si Joy Boy mismo. Joy Boy ba is a name o a code name? Actually, hindi ko rin alam diba? Pero yung alam ko yung parang yung siya yung gusto mag-liberate ng mga diba, mga slave, etc.
Tapos 'di ba meron din yung malaking na-discuss to sa GC natin, 'di ba may malaking straw hat doon sa sa mga elders, yung kay Imo yata yun nakita. So baka may theory daw na si Joyboy is giant, tapos sabi ko kung giant si Joyboy edi mount niya si Zunisha. Ganun ba yun? Doon siya nakasakay. Inaalala ko na ng mga theory natin. Alam. Hindi, pare, pero yun nga, sobrang excited. Hindi ko alam kung paano niya iano to. Kung usapang angas, doon pa rin ako sa Gearport, sa Boundman, hindi sa Saintman sa Boundman. Kasi, for me, yun yung best arc. No? Yun yung best arc for me so far. Dressrosa. Sobrang gruesome ni Doflamingo doon. Yung latag ng mga karakter doon, kung paano niya minaltrato, kung paano niya minartial law yung Dressrosa. Yun I think yung sobrang twisted so far. Halos lahat ng villains ng ng One Piece magaganda pare. Kahit kay Crocodile tangina. Sobrang solid ng mga storya. Pero dito sa Dressrosa parang si Doflamingo yung makikita mo na hindi lang basta anti-hero. He wants to see the world burn. Pre, gusto niyang tangina niyo dito lang kayo sa akin habang yung negosyo ko tumatakbo. Yun yung gusto niya kasi pinaliwanag naman sa origin story niya kung bakit siya ganun. Kasi may mga tarantadong celestial na pinagtitripan sila dati, which is totally understandable. Kaya ang ganda ng pagkakatanim sa akin nung story ni Doflamingo sa Dressrosa. Ikaw pare, ano yung best arc for you? Best arc for me is yung talaga, ever since yung sa Water 7. I'm not sure kung anong pangalan ng arc na yun pero yung Water 7 tsaka yung Enies Lobby. Yung tuhog na yun, yung kay Frankie, tapos yung kay Robin. Kay Robin, ganyan. Kasi yun, nandun din yung favorite scene ko yung I Want to Live. Yung buong arc yung buong arc kasi yun, parang nakaganon pala sila doon. Iba pala, alabasta pala yung nakataas kamay. Okay. Yung buong arc kasi yun, kung babalikan nyo, parang ang theme nun is mask. Okay. May mga naka-mask, right? Yung CP, 9 pa sila. Robluchi. Naka-maskara. And yung mask na yun is parang pertaining to Robin din, na meron siyang maskara na hindi pa na-unmask. Kasi ever since naman na-join siya sa Straw Hat, ako bilang watcher, bilang viewer, bilang fan, never ko pa tinanggap si Robin na Straw Hat Pirate siya kahit nandun na siya. Never ko pa siya natanggap Although, parang, na siya ni Luffy, diba? Kasi niligtas niya, tapos pumunta dun si Robin, parang ganyan-ganyan. Tapos yun, yung reveal nung backstory ni Frankie, yung backstory ni Robin na talagang actually gusto ko magpatatunan yung I Want to Live. Na-experience ko kasi dun sa yung arc na yun, na-experience ko siya sa perfect headspace na talagang makaka-connect ako, which is nasa dark side ako. So parang ang ganda nun. So yung parang yung backstory na ano pangalan yung higante na someday you will meet Nakama, the Jaguar Diesel pare. Jaguar Kirishishi. Tapos yun yung finally naging vulnerable na si Robin na I want to live, I want to sail with you guys, ganyan. Tsaka yung super angas na moment ni Luffy na Sogeking, shoot that flag. Tapos di ba nag-away sila noon. Yung pa pala tapos going merry din yun. Yung super ang daming pwedeng i-unpack. Tsaka ang daming pwedeng i-unwire doon. Tapos di ba binaril lang ni Sogeking, ganyan yung flag. Tapos nung una kong pinanood kasi yun bilang bata, ang basa ko lang doon is, wala lang, declaration of war lang yun doon sa government. Pero it's more than that. Ngayon yung pinapanood ko siya as matanda na, it's a declaration of war sa lahat ng gagago sa tropa ko, sa nakama ko. Hindi lang sa word government. Yun yung understanding ko na ngayon growing up. Ngayon 34 years old na ako. Before kasi, ang basa ko lang doon, declaration of war sa government sa mga Marines Yun lang Kasi flag ng Marines yun. Pero hindi, it's more than that. Ang gusto ni Luffy doon is declaration of war. Huwag niyong kakantiin yung nakama ko. Yun na yung resto sa. So, yun yung favorite ko na arc. Dehado sila nung laban na yun, pare, kung natatandaan mo. Ang lakas ni Robluchi masyado I think doon din unang na-unfold yung Gear 2 tsaka Gear 3 Diba? Yung si Bueno. Oo, si Bueno or Bluno ba yun? Basta yung Bluno pa ba ganun? yung nagganon siya na parang Gear. Yun talaga, unforgettable moment yun. Yung Gear 3, in-unleash niya kay Robluchi na. Nung parang wala na talaga.
inaano siya pare, alam mo yung yung parang nire-respirator. Parang yung gano'n na atake ni Rob Lucci. Sobrang lakas nun. That time parang sobrang hopeless talaga kasi wala pa namang malakas nun eh. Wala pang malakas nun sa kanila that time, and parang si Usopp lang sa malayo yung nakatingin kay Luffy. Sabi niya, Luffy, get up. Diba? Yung sa malayo. Luffy, get up. Yan lang hindi na kaya ni Luffy talaga. So ang ginawa ni Robin nung patakas sa sila, ginamit niya yung powers niya para pagulungin si Luffy papunta kay Mary. I think yun yung last part na yun bago bumigay si Mary, no. So super agree. May ano pa nga doon, may matakamang moment pa doon eh. 'Di ba parang hindi nila kasi alam kung paano sila makakaalis doon. Tapos hindi ko na maalala kung sinong character nagsabi nun, pero sabi niya jump, trust. Or parang nagsalita yata si Going Merry noon. Kasi hindi siya kita may fog noon eh. Yung parang nasa bridge sila. Diba? Basta magtiwala kayo, jump. Tapos pagtalong na nandun si Going Merry. Parang naghihingal yung Going Merry. Last breath. Huling hininga ni Merry. Yes. Sinagip pa rin sila. Tayo na, sobrang solid na nung arc na yun. Meron din akong gusto... Sorry pare, dumadalda ko. Last na talaga. Kailangan i-discuss to. Kasi naging debate rin sa akin to. Kasi before, iba yung pagkakaintindi ko sa laban ni Usopp tsaka ni Luffy. Okay. Ayun pa. Doon sa arc ngayon eh. Ang pagkakaintindi ko doon, and kung kanino ako kumampi ako kay Usopp. Okay. Na parang sabi ko, tangina na ito ni Luffy, bakit ganun kadali niyang i-give up si Going Merry. Ganyan. Ganun to, kapitan ka pa man din. Pero nung tumanda na ako, and then syempre yung pinsan ko, shoutout ko lang si Ace, pinsan ko si Ace, tinanong ko sa kanya kung ano yung dynamics ng isang barko. Okay. Natotoo ba yun kapag nasira na yung isang part na to, hindi na talaga hindi na mare-recover, hindi na pwedeng i-repair. And true enough, yung naging sira ni Going Merry talaga is kapag nirelate natin sa totoong barko, kapag nasira yun, wala na. Hindi na pwedeng i-repair. Tapos dumating din sa punto na parang ngayon na medyo matured na ako nung pinapanood ko na yon, doon ko lang na-gets na kapitan si Luffy eh, kailangan niyang mag-decide eh. Malungkot din siya. Naging strong lang siya nung scene na yon. And kailangan niyang mag-decide. Minsan kasi kadalasan kapag leader ka, kahit hindi mo gusto yung nararamdaman mo, yung magiging decision mo, pero for the betterment of the whole group, yung Straw Hat Luffy, Straw Hat Pirates, kailangan mo mag-decide eh. So bilang kapitan, kailangan niya yun kahit siya pa yung mapasama dun sa mata ni Usopp. Pero it doesn't mean na hindi siya nagluluksa. It doesn't mean na hindi niya nararamdaman kung ano yung nararamdaman ni Usopp that time. So yun yung mga late realization ko na. Pero dati kasi talagang galit na galit ako kay Luffy. Mas kumampi ako kay Usopp eh. Kasi alam ko pre, yun din yung sinabi mismo na ni Frankie eh, na parang hindi natatagal to. Diba kaya yun yung reason kung bakit sila nandun eh, para kumuha ng shipwright. Diba nung nakita nila si Frankie, nagsabi si Frankie na parang hindi na siya tatagal, kailangan na siyang pakawalan. Umiiyak din si si Luffy nun. Diba halos mag-break character na siya as a captain? Kasi gusto niya lang puntahan si Usopp. Tapos ginanon siya ni Zoro, parang pare, wag mong gagawin yan bilang kapitan. Kasi kapitan ka namin. Diba? Yun yung part na yun eh. So nung nagbati na sila, kasi kailangan talaga mag-sorry ni Usopp eh, di ba? Kailangan niya mag-sorry. Hindi ko alam kung paano yung naging laban nila noon, pero dihado si Usopp dun eh, kasi tangin wala namang power si Usopp, di ba? Doon siya naging Sogeking. Yun yung tuhog nun eh. After ng laban nila, kasi hindi siya pwede tumulong na bilang Usopp. Doon niya nilabas yung Sogeking niya, nagmaskara siya. Oo, tas hindi nila makilala, no? Putang ina. Hindi, si Luffy lang yung hindi nakakilala doon, pare. Si Chopper din ata. Alam ko si Chopper. Si Chopper, kasi Frankie ata. Pero yun sila Zoro, sila Nami, sila Sanji. Alam niya. Alam nila na si si Usopp yun. Oo. Ganda. Gusto ko rin ito, pare dito yung ganda ng Alabasta arc. Pag-usapan lang natin ng mabilis kasi ang ganda rin ng pagkakalatag doon. Gaya ni Doflamingo, may ganun ding factor si Crocodile. Kaya lang nagkaroon kasi ng redemption arc si Crocodile eh. Doon na sa war. Sa Impel Down. Bigla niyang tinulungan si Luffy. Mainly because gusto niya rin tumakas. No, meron kasi sila lahat kay Roseki noon eh. So kailangan nila magtulungan. Tsaka ang baba nung Impel Down. Ang lakas pa nung nung warden, nakalimutan ko na yung warden, pero yung lason. Diba? Yung lagi natatae, ay constipated. Oo, hindi ko na alam kung ano yung nangyari between that, pero
alam ko na wala doon si Bonchan, di ba? Si Bonplay, si Mr. Mr. 2. Nakakayak yan. Oo, parang, yun din, dating kalaban, galing Alabasta, tapos tumulong din, no? Doon kasi sa Alabasta, pre, yung kay Vivi, oppression din yung yung naging tema. Tapos, yun yung time na parang hindi pa sila masyadong solid. Nagkakagulo pa sila as a group, 'di ba? Hindi pa sila masyadong si Usopp tsaka si Chopper lagi nagtatalo. Tapos dun yung high talaga ni Zoro tsaka ni Sanji na, "Oy, mari mo, diyan ka na lang pupunta." Yung mga ganyan. Yun yung nagkatayan pa silang dalawa. May dun ba yung sa arc na yun? Yung naglaban sila? I think dun yun, pre. Tsaka yung nagulat ako dito, pare, yung sinapak ni Luffy si Vivi. Ewan ko kung natatandaan mo yun. Basta, si Vivi? Oo. Yung babae? Oo. Hindi ko na matandaan. Parang may mali kasing correct me guys if I'm wrong, na blurry na yung memory ko. May maling iniisip si Vivi noon that time. Or si Vivi ang sumapa kay Luffy. Basta may maling kaisipan si Vivi na parang dapat ganito yung mangyari. Pero sabi ni Luffy, wag ganyan kasi mali yan. Anong kaibahan mo kay Crocodile pag ginawa mo yan? May ganung moment sa akin dun sa Alabasta. And yung yung sabi ni Vivi, tropa niyo pa rin ba ako? I still your comrade. Ano kayo magsalita, gago, nandiyan na yung Marine, maririnig tayo. Tayo na. Tinaas nila yung braso nila, pre, like wala, sobrang ang lupit talaga ng messaging ng One Piece. Ito yung isa, dagdag ko lang pare, sorry, bago tayo mag-move on. Isa rin to sa mga, minsan nami-miss ko, pero gets naman kung bakit kailangan ng mag-move on sa mga fight scenes, right? Same din naman sa Naruto. Yung mga latter part kasi syempre may hina pa si Luffy, wala pa masyadong power up. Yung mga, ito, best example is yung dun sa kay Crocodile, yung fight niya kay Crocodile. Kung paano niya tinalo si Crocodile, super epic din nun. Kasi 'di ba lumulusot yung suntok niya dahil sand. Pero nasuntok niya nung puro dugo na yung katawan niya. Yung mga ganong dynamics or mechanics kung paano tumatalo ng kalaban, minsan nami-miss ko yun. Kasi ngayon kadalasan parang lalakas ka na eh. Lalakasan mo pa. Parang puro power up na lang. And I think isang doon din ako na fell out of love sa Naruto kasi yung mga unang fight scenes kumaga parang pagalingan talaga ng techniques, right? Utakan. Tapos bilang parang naging Dragon Ball na nung latter part eh. And gets ko rin naman ganun talaga yung nagiging trajectory ng mga shonen kadalasan. Dagdag ko lang para yung kanina last na dito sa bago kasi mag Arlong Park, meron ding scene na nabanggit mo kanina yung parang mahilig si Oda magtanim. May tanim din dito si Oda kay Sanji naman na yung kalaban nila yung mga sila Miss Wednesday, yung mga ganyan-ganyan. Tapos sumagot si Sanji ng telepono. Tapos ang pakilala niya hindi Sanji, prinsipe. I'm a prince of other country, ganyan-ganyan. Tagal nun, ilang episode. Tapos parang later on dun sa Whole Kick na reveal, nga, prinsipe nga siya. Sino tinawagan niya dun? May tumawag sa kanya eh, tapos parang nag-ring yung telepono na snail. Tapos sinagot niya. Imbis na parang hello, moshi Sanji des. Parang sabi niya I'm a prince of another country or ganyan something. Siyempre bilang pinapanood mo yon nung time na yon, okay, nagbibiro lang siguro to, trip niya lang. Pero eventually, nga. Totoo, no? Totoo pala. Ang naalala ko lang talagang tanim doon, yung sa reveal na kung bakit prinsipe si Sanji or Germa si Sanji, yung sa wanted poster, yun lang yung natatanda, only alive. Tapos never nakuha yung itsura niya. Akala ko dati patawa lang na ba't ganito yung itsura ni Sanji kasi may bounty. Tapos di ba may totoong kamukha yung yung maling itsura niya dun sa sa wanted poster. Tangina, sabi niya, sobrang kawawa naman ako, tinitake ko yung yung mga pagkakamali mo sa buhay sa akin na pupunta. Gusto nila ako i-surrender. Parang nag-fact check ako. Tama, si Vivi pala yung sumapa kay Luffy. Ay, hindi. Si Luffy sumapa kay Vivi rather. Okay. Tapos parang gusto niya kasing i-sacrifice yung buhay ng mga nakama ni Vivi para maligtas yung island. Na parang sabi niya, you're no different than Crocodile if you do that. Kaya nag-trigger si Luffy na parang sapak si Luffy ng babae. Pero ganun talaga eh. I think, pag sasapak si Luffy ng babae, tumawid sa akin yung yung sa latest episode parang kay Sanji. Yung may kalaban na babae. Spider. Tapos, naging tinulungan siya ni Robin kasi hindi niya talaga kaya. Hindi niya kaya. Doon yung nag-PM ako nun sa'yo pare yung bago niya ilabas yung Ifrit Jumble. Putang inang Ifrit Jumble.
Luffy, matatanggap mo ba ako kung ganito lang ako? Luffy, matatanggap mo ba kung hindi ko kayang tumalo ng babaeng kalaban, nagluluto lang ako, hanggang sipa lang ako, hanggang dito lang ako, kaya mo ba akong tanggapin? Kasi all this time, pare, alam ko parang palagi naman sinasabi, sino ba ang parang right hand man ni Luffy? Si Zoro, 'di ba? Pero si Sanji din kasi lagi silang nako-compare. Dito ko na natanggap, pre. Kasi Sanji bias ako. Okay. Dito ko na natanggap na hindi kasing lakas ni Zoro si Sanji. Pero still, ang nagugustuhan ko kasi kay Sanji, yung chivalry niya. No, yung ideology niya, tsaka yung ang kamay ko ay para lang sa pagluluto ng mga pagkain sa tropa ko. Hindi para sa violence, hindi para sa ibang bagay. Kaya never ko tong gagamitin. For me, yung ano na yun, yung kaisipan na yun sobrang nag-resonate sa akin. Yung kung paano yung origin story ni Sanji sa Baratie, tsaka kay Zeref, tsaka yung all this time outcast siya sa Germa. No, siya yung taong walang power, siya yung normal na human being na project ng Germa na hindi umusbong. No, kasi nung ginamit niya yung lata, 'di ba, parang bakit sinisipa ako sa leeg o hinati ako sa leeg, parang wala lang. Gumanon lang siya. May nararamdaman na siyang improvement siguro kasi dahil dun sa lata nung Germa kay Osoba Mas, no, pag ginagamit niya yun, na-activate yung hormones niya ng pagiging Germa na hindi nag-activate dati. Na parang ngayon sobrang ganda pare nung realization niya for me nung kalaban niya si Queen na these are all just improvements. These are all just my perks, but I am still me. Tangina. Nung nabanggit niya yun, tapos nalabas niya yung Ifrit Jumble, pare, sobrang best boy. Best boy for me talaga si Sanji. Solid yan, pare. Tsaka mag-comment lang ako, no? Kasi tama naman, I think even before, ako naman, Zoro naman yung bias ko. By default and technically, talagang never nagiging debate, pero sa utak ko, never naging debate kung sino yung first mate ni, hindi sa mas malakas eh. Kung sino yung first mate ni Luffy. Ni Luffy, okay. Si Zoro talaga. Pero, kung babasahin mo, pare, perfect fit yung dalawang yun. Bakit? Si Zoro kasi yung logical. Si Sanji yung emotion. So, kailangan ni Luffy yun sa side niya pareho. Hindi pwedeng isa lang yung magi-exist doon. Kasi may mga moments na kailangan mong paganahin yung puso mo. Kasi si Sanji, pusong mamon eh. Di ba? Kailangan mo yun, emotion side, yung puso. Pag kailangan mo ng utak, yung logical reasoning, Zoro ka. So, kailangan mag-exist ng dalawang yun. Though, I still think na si Zoro yung first mate, kailangan pa rin ni Luffy. Kaya wings, di ba pare? Yun yung wings ni Luffy. So, kailangan mag-exist ng dalawang yun. Utak tsaka puso. Yung dynamics nila, pre, like, unmatched yun sa akin, yung trio nila. Kasi kung nakatanda mo yung kay Kuma, lagi sila nag-aaway eh. Uy, mare mo, lagi na lang nagka-clash ng dalawang to, hindi nagkakasundo. Pero, dun sa mga moments na pag meron na silang kalaban, puta, nagkakasundo. Yung kay Kuma, sino ba magliligtas kay Captain? Diba? Kinabig pa ni Zoro si Sanji noon kasi si Sanji nanghihina na rin eh. Pero gusto niya siya yung kakalaban kay Kuma. Pero hindi na talaga niya kaya. Meron pa isang factor pare, yung may kalaban sila. Nakalimutan ko na kung anong arc to. Sabi ni Zoro, may kalaban siyang sumisipa. Your kicks are not as great as his. Tapos yung kabila naman, kalaban ni Sanji, swordsman naman, na parang sabi niya, wala pa yan sa pagiging tunay na swordsman. Kasi may kilala akong talagang mas malupit. Putang ina, pare. Alam nila sa sarili nila pareho, ni Zoro tsaka ni Sanji, na kahit nag-aaway-away sila, yung mga little fights nila, little shortcomings sila sa crew, when it comes to the right moments, they acknowledge each other. Sila eh. May mutual respect sila sa isa't isa kahit meron silang konting, sabihin natin, na competition. Oo. sa grupo. Oo. Pero meron silang mutual respect sa abilities ng isa't isa. Totoo. Kaya sobrang galing nung dynamics nila, no? Sino naman pare ang favorite villain mo sa One Piece? I'll be honest pare. Actually, kanina pa naman ako magiging honest. You'll be blunt. Ito yung favorite villain ko. Putang ina! Si Shanks pare. Hindi ba spoiler yan, tol? Joke lang. Ang kasi may mga nababasa akong theory na kaya dahil na nabanggit mo kanina na parang mastermind kasi si Shanks eh, na
ninakaw niya yung Gomu-Gomu, no? Na eventually, di ba, naging Sun God Nika. Siya yung nagnakaw doon kay Who's Who, di ba? Na yung nakalaban ni Jinbe. Tapos, pumunta siya kay Luffy. Di ba, parang lahat, parang naplanado yung mga pangyayari. Tapos siya yung parang may VIP pass kay Imo sa Gorosei. Bakit? Ano meron sa'yo, Lods? Bakit ka meron kang express lane sa Gorosei? Di ba? Pero, pare, makukonsider mo ba siyang villain kung wala pa siyang ginagawang masama? The joke lang yung pare, kidding aside. Base lang hindi sa mga ano. Kasi, ayoko din kung sakaling ganun yung magiging reveal. Bukan na, si Shanks pala, isang kalaban na mastermind all throughout nung umpisa. Ayokong tanggapin yun. Parang ultima, no? kasi 'di ba parang isang debate actually hanggang ngayon parang super lakas ni Shanks. Tang ina kinagat lang yung kamay ng nung Sea King. Tsaka mo ginamitan ng pa yun, 'di ba? Di ba may conqueror sa akin na siya. Dapat na observation, dapat meron siya nun. Dapat nakita niya na yun, 'di ba? Na-predict niya na yun. Ang isang sinasabi nila, hindi kailangan niyang gawin yun para magtiwala lang todo si Luffy. Kumbaga canon event yun. Hindi pwedeng hindi mangyari. Medyo kaya ko siyang barilin sa akin, pre. Kasi even before that, moral compass ni Luffy si Shanks hindi na kailangan Diba? Nandun na yung tanim Pero hindi ganun kabigat Kumbaga walang isang event na parang forever na tatanawin na utang na loob ni Luffy kung walang something na naging epekto kay Shanks, which is yung naputol yung kamay. Parang ganun. Ikaw, pre, mahilig ka sa mga theory, di ba? Baka lang may nadaan ako kasi hindi ako masyado nagbabasa kasi minsan may semi-spoiler Meron naman theory kung bakit hinayaan ni Shanks yun ipagawa dun sa dun sa kumagat sa braso niya. Wala pa ako nabasa na ganun. Wala pa ako nabasa na ganun. Kahit kasi doon sa One Piece Film Red, parang hindi naman siya properly explained. Bumalik din kasi doon sa story na yun, yung kay Uta naman yun, pare. Ayun, napanood ko yun. Pero hindi yung movie yung episodes lang sa Kasi meron ding episodes doon sa... Yung normal episode, hindi yung movie. Pero, yun. Medyo canon nga daw yung nangyari na yun. Kasi although wala pa rin ni-reveal doon sa movie, pare, sana mapanood mo, no? Yung time na nandun sila ni Uta, parang siya yung quote-unquote daughter ni Shanks na parang tinreat niya as daughter. Meron din doon, may nangyari din na kakaiba doon sa island na yon na parang may kinuha na naman uli sila Shanks. Kaya lang something went wrong. Something went wrong. Hindi ko na maalala yung details pero sobrang ganda rin ng part na yun kasi showcase doon yung crew ni Shanks tapos ni Luffy. Tapos kung paano sila nag-jive. Sobrang ganda nung hindi naman sobrang ganda pero maganda yung Film Red overall. Iba yung atake niya. Hindi siya yung typical movie ng anime kasi medyo musical siya dahil nga kay Uta. Pero overall lalo dun sa papuntang dulo, maganda yung yung outcome lalo yung laban, no. So yun, sa tanong mo pare, sorry, balikan ko lang. Medyo cap out and hindi pa kasi siya paano ko ba explain to? Paano ko i-articulate to? Medyo cap out na sagot and medyo corny pero hindi isang tao And I can consider na villain rin naman sila. Depende kung ano yung morality and kung anong story nila. Pero pinaka-paborito ko kasing kalaban sa mundo ng One Piece yung world government talaga. Wala akong isang yung parang kunwari si Crocodile, wala akong isang ganun akala ko Celestial Dragon sasabihin mo, pare. Actually, related rin siya kasi konektado yun diba? Yung Celestial Dragons. Kasi yun yung isang hindi natin alam and ang isa sa maganda na contrast ng One Piece yung world government kapag sa totoong mundo nakalaban yung gobyerno. Ito. Tapos may Void Century, right? Pero sa kabilang banda kasi tawag dito kunwari, 'di ba, Marine si Garp, right? Bakit siya Marine? Tapos baka merong pinaglalaban, ganyan, kaya kailangan magstay doon. At least parang siya yung parang pinlant niya yung sarili doon para at least kahit paano alam niya yung mga movements ng kalaban. Di ko alam wala pang So super interesting sa akin kung ano pa talaga role and anong history ng world government and eventually yung five elders and yung celestial dragons, etc. Yun yung hindi ko alam kung na-explain na yun sa manga kasi again, hindi ako nagbabasa ng manga. Yun yung gusto kong malaman. And eventually kasi
syempre nag-i-imagine tayo, right? Baka magkaroon ulit ng another parang Marineford War, ganyan, versus sa Five Elders. Baka yun yung finale doon, kung sakali. So, hindi ko alam. Pero yun yung so far yung parang favorite ko na villain. Pero kung gusto mo talaga pare ng isa lang, na isang villain lang. I think ang masasagot ko na favorite ko na villain is katulad rin ng sayo si Doflamingo din. Unang-una kasi 'di ba, correct mo ako alam ko Celestial Dragon din si 'di ba, si Doflamingo. Tama ba? Or parang royalty or something na ganyan. Alam ko ganun eh. Tapos parang mabait yung tatay niya. Parang makatao, kahit royalty or Celestial Dragon yung parents ni Doflamingo makatao, tapos parang tumutulong sa mga slaves, parang ganyan. Tapos si Doflamingo naman yung ayaw, parang gusto niya yung benefits ng pagiging mayaman or kung ano man royalty, ganyan. Tapos parang eventually si Doflamingo din yung pumatay sa parents niya, kung tama yung memory ko. Parang ganyan. So, former Celestial Dragon pala ba? Yung tatay niya. Yung Celestial Dragon na hindi kupal. Yung kailangan ng gobyerno, tapos mga tinatanggal. Yung mga so, ang gandang dynamic nun, na I think na Celestial Dragon siya, former Celestial Dragon, tapos naging villain, tapos meron siyang factory ng mga, yung Smile, tama ba? Smile? Smile. Yung kay Caesar Clown. Yun. Ang ganda nun. Ang ganda. Tapos konektado rin siya kay Lo. Tsaka kay, ano pangalan natin yung tropa ni Lo? Yung Corazon, yan. Kapatid niya. Kapatid niya, yan. Kapatid nila mismo ni Doflamingo. Ang ganda ng ano na yan. Ang ganda nung art din, pre, doon ko mas minahal sila eh. Parang tangina yung backstory ni Lo na wag kang iiyak. Pang! Tangina yung silent fruit ata yun ni Corazon, na parang akala natin pipi siya nung una, yung pala hindi lang talaga nagsasalita kasi spia siya ng government, no, si Rocinante. Yan yung tunay niyang pangalan. Sobrang ganda. Kinabit niya din kay Big Mom, 'di ba? Sa latest. Yung parang homage niya kay Corazon. Parang ito yung turo niya. Oo nga, ganda. Ang ganda na. Hindi ko lang magets pare. Pagbaba ni Big Mom, ba't di siya uli sinalo nung apoy niya? Di ba nalaglag na uli si Big Mom? Hindi ko alam pare. Pag-usapan natin to pre, yung yung mga outrageous things sa One Piece do. Isa na yan sa nakita ko. Nung unang nalaglag si Big Mom doon sa taas ng pinaglalabanan nila ni Kaido, tapos sinalo siya nung apoy sa tubig. Paano nangyari yon? Yun yung una kasi, di ba, nakuha na yung ulap. Wala na yung ulap na kay Nami eh. Yung si Sus ata yun. Parang yung apoy, kinulong ni Kid sa mga bakal niya. Tapos parang kumawala, okay. Tapos pumasok sa pare, lumubog sa tubig. Doon ako parang, putang ina yan, parang major suspension of disbelief na to. Pati yung elements hindi na nasusunod. Saka yung yung latest lang talaga to, top of my mind talaga. Yung kalahati ni sino to, yung samurai? Kanjuro ba? Hindi, yung head ng samurai, yung kulay pula yung si Orochi. Yung tropa ni Momonosuke, yung pahaba yung ulo, nakalimutan ko yung pangalan. Kinemon. Yun, si Kinemon. Tangina, nakakapagsalita yung torso, pre, yung kabilang katawan. Yung pala kasi marunong daw magsalita si Kinemon gamit utot. Putang ina. Sino mag-iisip noon, di ba? Sino gumagawa nun? Wala eh. Ikaw ba, pre, may mga notable, ka ba? Notion sa One Piece na gano'n, na parang tangin to, sobrang outrageous na, mga ganyan. Marami pare, pero ang top of my head, ang naalala ko kasi recent lang is, hindi naman siya, I mean, siguro pasok pa rin siya sa suspension of disbelief, pero yung napaka-convenient na nahulog si Luffy, tapos nandun sa area yung mga tropa ni Lo para sagapin siya. Super lawak ng dagat dun sa area na yun. Okay. Tapos, di ba, hindi mo alam kung saan mahulog si Luffy. Tapos nandun sila, yun yung sumagip. Within the area, within the vicinity, saktong-sakto. Yung mga ganong moment. Okay. So, yung mga ganong pangyayari. Pero kaya namang kayang patawarin na yun. Kaya nang patawarin. Kasi anime naman pare. Punta ako dito sa pre, I think maganda rin pag-usapan to eh. Yung part na, di ba, naglalaban na sila ngayon sa Wano. Ano yung mga nilook forward mo
since hindi naman tayo nagbabasa ng manga, no? Ano yung mga nilulook forward mo dito sa sa One Piece? To be honest, medyo namatay yung hype ko dahil nga hindi nag-click sa akin yung power ni Luffy, no. Pero ang excited ako na ang nilulook forward ko is gusto kong mahirapan si Luffy. Gusto kong mag-struggle siya. Kasi personal preference ko, gusto kong makita kung paano yung Gear 5 kapag struggle si Luffy or super lakas ng kalaban. Magbabago ba siya ng emotion? Lagi pa rin ba siya tumatawa? Ano yung limit nung imagination niya? Kasi sinabi walang limit eh. So ayoko ng ganun eh. Ayoko ng overpowered na mga MC kaya hindi nag-work sa akin yung mga isekai eh. And isa rin reason kung bakit hindi ko na-tripan yung One Punch Man. Gusto ko natatalo yung kalaban. Gusto ko merong rule dun sa power niya. Ayoko nung limitless. I-reference ko yung pinaka-favorite ko na power system which is yung Hunter x Hunter. I think yun yung on my personal opinion, yun yung parang perfect na balance ng power. Pwede kang maging malakas pero may kapalit. 'Di ba? Kunwari yung kay Gon, yung power up ni Gon, kinatay niya si Neferpitou pero after nun, 'di ba, alas mamatay na siya. Soldado. Tapos yung power ni Kurapika super lakas imba pero sa spider lang. After niya gawin yung mission niya, wala nang kwenta yung nen niya. Parang ganyan. So etong Gear 5 na kung tama yung sinasabi nila na Toon Force tapos yung power of imagination, freedom. Ano yun? Walang limit ang imagination eh. Kung anong gaano ka gagaling mag-imagine, magagawa mo eh. So doon ako looking forward kung paano ano yung limit, ano yung balance, kumbaga parang sa mga games kailangan Oda i-patch mo to. kailangan may patch kasi pag puro ganto, ang expected ko na lang palagi pag may malakas na kalaban, kaya ni Luffy yan kasi pa nag-Gear 5 siya, putang ina, lahat ng ma-imagine niya magagawa na niya eh. Paano pag na-master niya na yun, di ba? Yung imagination na yun na nagbe-break ng fourth wall pa lalo. Wala na, hindi na ako ma-excite na may kalaban siya. Kasi isa sa mga super nilook forward ko sa mga fight scenes is kung paano nila tatalunin yun at kung paano ma-overcome yung mga struggles. Yung kahirapan ng sobrang lakas ng mga kalaban, right? Kapag ganun, kapag pinaliwanag na ang Gear 5, Gear 5, imagination, wala kang yung struggle. So doon ako looking forward sa mga susunod na episode. Kung meron pang mga bali doon, meron pang mga gagawin si Kaido na mahihirapan si Luffy kahit naka-Gear 5 na. And again, yung mga limitation and yung rule. Importante kasi sa power-up system, kailangan may rule eh. Example is yung kunwari yung dati, 'di ba, hindi na master ni Luffy yung yung Gear 3. After niya gamitin yun, nagiging chibi siya. Yung mga ganung rule ba? I think for me, kailangan may ganun eh. Kasi kapag power fantasy kadalasan, kunwari Dragon Ball, so enjoy panoorin, super entertaining panoorin ng Dragon Ball, right? Yung mga bakbakan nila. Pero alam mong lalakas at lalakas lang sila palagi eh. Matatalo, lalakas. Magti-training, lalakas. Paulit-ulit eh, diba? Parang walang Parang fan service na lang sa akin yung latest na Dragon Ball eh. Yung naging Ultra Instinct siya. Ay, hindi ko pa napapanood eh. Pero sabi nga daw nila. Parang wala nang pinaghugutan. And parang one last fight. Hindi ko na siya kinriticize masyado para in-enjoy ko na lang yung animation, to be honest. Yun. Masarap siya panoorin, entertaining. Yung mga ganun. Pero kung gusto mong, I think kung para maihiwalay ka. Maging objective ka at para humiwalay doon sa itong Dragon Ball na naman. Kasi laging ganun, di ba? Itong Dragon kahit ano naman sa Naruto eh. Hindi ko alam kung mag-agree kayo guys, pero yun yung naulatsan ako sa Naruto. Yung meron ng mga gods, tapos putang ina, lakas na. Sila Hagoromo, no? Ang maganda kasi sa Naruto before is yung nag-uutakan talaga yung kahit yung mga simple lang ni Naruto na putang ina nagbato ng shuriken, ay si Sasuke yung binigay mo na example niya. Nagbato ng shuriken. Tapos tangina nandun si Naruto, shadow clone niya. Si Naruto yung shuriken. Putang ina nga, so yung mga ganung moments pare. Na nakakamiss yan. So, ako, yun, again, sorry yung umahaba, pero looking forward ako kung ano yung magiging rules, dynamics, mechanics, elements ng Gear 5. At kung paano yun kapag kumalaban ng super lakas. Hindi ko na alam kung sa Wano to binanggit, pero I think may nagbitaw ng statement na to
na magmumukhang filler yung Marineford War dito sa kasunod na war na to na niluluto. Hindi ko alam kung sa wano na to mangyayari, pero may ganun daw. Excited akong malaman pare kasi hanggang ngayon talaga hindi pa rin nare-reveal eh. Gaano kalakas si Shanks? Ano yung powers ni Shanks? Ano yung pwedeng kahinatnan nung anime kapag ni-reveal na yung mga balak ni Shanks? Kasi kung feeling mo pare yung world government yung huling kalaban or finale, feeling ko ang pinali talaga dito si Shanks. Ano siya yung villain? hindi ko alam, hindi ko pa masabi ngayon. Pwedeng anti-hero, hindi ko masabi kung ano yung hindi clear yung intention ni Shanks pare. Na bakit niya ginawa to, bakit niya hininto yung war, bakit wala siya doon nung una. Kasi makikita mo, may mga negosasyon si Shanks. Hindi lang siya parang all throughout sa mga mabubuti na na pirate kumakausap eh. 'Di ba? Kahit kay Whitebeard eh. Meron siyang mga settlement, may negotiation siya. And doon yung gray area hanggang ngayon na parang sa sobrang tagal nung One Piece, hindi pa rin talaga nare-reveal. And nandito na tayo, papunta na tayo sa kinakalaban na ni Luffy, yung anong tawag sa kanila tol? Yung 4 Emperor. Yon. Dito na tayo sa kinakalaban na ni Luffy, yung 4 Emperor. 2 na yung kinakalaban niya, so 2 na lang ang natitira. Yung kay Blackbeard, feeling ko ano lang siya eh. Para lang siyang filler area towards something greater. No, parang siya lang yung final boss, pero hindi siya yung pinakakalaban. Feeling ko magiging ganun lang yung Blackbeard. Kasi sobrang lakas na ni Blackbeard eh. Parang pare? Sorry. Parang sa FF9, after mo kalabanin si Kuja, po na may Necron pa. Parang ganun. Parang parang Barnabas. Parang out of nowhere, ang puta may Parang Barnabas sa FF16, ganun ko siya nakikita. Parang, malakas ka. Ikaw yung templated villain, pero hindi ikaw yung pinakakalaban. Hindi ikaw yung kalaban o yung villain na magbibigay buhay dun sa kabuuan ng story ng One Piece. But then again, theory lang yun ha. Hindi ko alam kung may napatunayan na ba nun. Pero on the sides, may ginagawa rin talaga si Blackbeard. Punta na tayo pare sa finale. Okay. No? Punta na tayo sa finale ng episode. For me, eto yung number 1 anime ko talaga. Ang top 1 anime ko is yung One Piece. Kung papansinin mo, kahit naman itambal mo siya sa Big 3, etong One Piece kasi pare, meron siyang emosyon na hindi nahatak sa akin ng ibang mga anime. Lala kasi Vegeta, iiyak si Gohan, pero yun lang yun. Mapapamura ka lang, sobrang lupit, ang angas. Diba? Same thing with Bleach. Diba? Sobrang angas pag nagegetsu ga Tenshu si Ichigo, nagpa-power up sila Saraki Kenpachi, sila Byakuya. Pero never ko naramdaman yung vulnerability ng mga character. Kilala ko si Sado, kilala ko si Orihime, kilala ko yung ibang mga tropa, kahit sa Naruto. Pero wala akong bigat, wala akong naramdamang emosyon sa mga character na to, not unlike dito sa One Piece. May pakialam ako kay Chopper, may pakialam ako kay Frankie, gusto kong magtagumpay si Sanji, makita niya yung All Blue. Kasi nalatag ng maayos. May mga vulnerability. Hindi lang basta nag-power up na angasan ang ganda ng laban sa shonen. Tumawid doon yung One Piece pre. Na ultimo, nasira yung barko, umiiyak ka, hindi mo alam kung bakit. Caught off guard ako noon every time papanoorin ko yun pare. Tapos tutugtog yung yung memories. Magsusorry si Luffy na, sorry, hindi ka namin naalagaan. Sorry, hanggang dito lang kami. Tarantado kasi si Usopp, lagi kang binabangga. Si Nami, lagi ka rin binabangga. Sorry. Hindi mo alam na magpipick yung gano'n na emotion mo kasi alam ko iba yung One Piece when it comes to the other big 3, when it comes to the other anime. May mga umiiyak din naman sa ibang anime, pero dito talagang nahuli ako nito. Nahuli ako nung One Piece na to. Yung simpleng origin story ni Chopper na kinain ni Dr. Hirulok yung sinumpang prutas, hindi devil fruit, yung prutas na may lason, para lang ipatunayan sa kanya na yung mundo gagaling. No, hindi man dahil dito kasi alam ko hindi mo pa alam bilang doktor. Pero yung mundo gagaling dahil yun sa mga katulad mo, kaya galingan mo maging doktor. Para yung ganun,
Hindi ko pinipilit umiyak pero naluha ako, naiyak ako. That is something I never felt with Dragon Ball, with Bleach. Yung kay Naruto siguro may bahagya lang, lalo doon kay Sarutobi, kay Asuma Sarutobi. Pero hindi lahat. Dito sa character sa One Piece, halos lahat, pare, kahit sa barko, nakuha ko nito. And hanggang ngayon, yung mga simpleng tanim na gano'n na hindi mo makikita sa ibang anime, nandito sa One Piece. Kaya for me, ito yung top 1 anime ko of all time. For me, ito yung the best. Oo, mahaba. Pero for me, it was all worth it. Yung mga little things nila, yung mga simpleng takbuhan, tawanan na biglang nawawala yung mata, nagiging puti kasi nagagalit na si Zoro. Tapos si Sanji naman, lagi siyang hinahatak. Yung simpleng barat ni Usopp at yung katangahan ni Usopp. Lahat yun, pare, sobrang minamahal ko yun dito sa One Piece na to, dito sa anime na to. Ikaw ba, pre, ano yung top 1 mo na anime, at for you, ano yung bigat, ano yung gravitas sa'yo ng One Piece? Kung ang usapan is yung favorite, Ghost Fighter pa rin ako. Yung pa rin yung all-time favorite ko. Okay. Syempre may nostalgia goggles, rose-colored glasses. When we view it, yun lang I think yung nag-iisang anime na kapag nakita ko sa TV, kahit maliit ako sa trabaho, okay lang, papanoorin ko yung episode na kahit napanood ko na ng ilang beses. Okay. Ghost Fighter yun. Pero objectively, sa lahat ng napanood ko, I think yun, One Piece nga, ang objectively, I can say na number 1. Kasi, siguro isang reason, maraming reason na, pero isang reason ay i-highlight ko, in contrast to Naruto. Kasi yung sinasabi mo, yung sa Naruto, marami rin ako mga eksena doon na talagang naiyak ako, nag-peak yung emotion ko. Pero ang kaibahan kasi sa One Piece, Oda was able to do this constantly. Okay. Patuloy. Super hirap nun. Bilang artist, mawawalan ka ng parang yung well mo madadry, yung creativity mo. Pero for so long, parang wala akong merong mga hindi top tier na arc, pero it doesn't mean na pangit siya. Hindi lang, meron lang talaga mga arc na talagang mas mag-resonate sa'yo and mas malupet compared sa iba. Pero to do this for so long, kailangan i-take into consideration yung galing ni Oda. And isa pa is yung type of writing niya and storytelling na nagtatanim, exposition, episode 100, putang ina, biglang ilalabas niya, may reveal sa episode 900. Yung mga ganong moments. Super galing nun. And kailangan, kasi, paano ba? Lagi ko nasasabi sa kasi merong mga anime talaga na I think yung kumbaga pag nilaban mo sa mga contest, yun yung mga mananalo ng best anime, ganyan. Yung kunwari Death Note, Full Metal Alchemist, talaga mga maganda yung mga anime na yan. Pero kasi kailangan din tingnan yung length yung haba, yung consistency, yung lagi, kumbaga parang never bumaba in level ni Oda when it comes to creativity sa sobrang haba ng One Piece. And gets ko, meron talagang pagka slow burn yung One Piece, no. Ako din naman minsan naboboring din ako doon. And same din kasi sa Final Fantasy na you will be rewarded naman kapag na-power through mo yung mga ganyan, kung di mo trip masyado yung mga pakengkoy-kengkoy. Kunwari ako, merong mga moments na hindi nagkiklik sa akin, meron din naman meron. Pero pag dumating na tayo sa serious mode, kapag yung nag-peak na yung pag umaangat na, napapaklimax na. Kasi kung nanonood kayo ng One Piece, guys, alam niyo naman yung structure ng One Piece Familiar naman kayo din ng structure ng One Piece, ng storytelling niya. Kapag may arc, kadalasan may bagong island, mga introduction ng mga exposition, magi-start sa mga kengkoy-kengkoy, ganyan-ganyan. Tapos, yung pinaka pataas niya, yung rising action niya is yung mga fight scenes na, right? Sa iba't ibang characters. And then yung siyempre pinakalas yung kay Luffy. Laging gano'n naman ang structure ng mga arc ng One Piece. And never ako nagsawa doon kahit alam ko na yung mangyayari na okay, may isang area dito, may ibang kalaban si Zoro. Dito naman sa area na to kalaban ni Sanji. Dito si Usopp. Ganun palagi naman yung nangyayari doon di ba? Tapos meron lang kunwari ito sa Wano, nag-start si Zoro, kalaban niya si Kaido, di ba? Magkakasama sila. Yung worst generation, ganyan. Tapos eventually nawala si Zoro doon, nagkaroon siya ng sariling kalaban. May mga ganong mechanics pero nandun pa rin yung backbone, nandun pa rin yung structure, nandun pa rin yung blueprint kung paano magsulat si Oda, and that's fine.
lastly, ang gusto kong i-share kung bakit super gusto ko yung One Piece and why I think it's objectively the best anime right now. Yung emotion kasi unmatched eh. Hindi ko sinasabi na automatic sa inyo rin magre-resonate yun kasi iba-iba naman tayo ng headspace, magkakaiba tayo ng mental fortitude, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Pero yung Enies Lobby, yung I Want to Live arc, walang tatalo doon. Pagbigay kayo sa akin ng moment na tatalo doon, syempre, hindi. Syempre, sarili kong ano yun, mahirap matalo yun kasi meron akong sariling judgment and preference tsaka kung paano ko na-experience yan. Yung I Want to Live moment, dumating sa punto na wala pa lang akong budget and fuck you money, pero gusto kong ipatato yun. Reminder para alam ko naman nasa utak ko naman yun kaya ko nang panoorin sa YouTube yung scene na yun paulit-ulit. Actually pag nasa dark side or pag may kalungkutan lagi ko pinapanood yung I Want to Live moment na yun. Pero gusto ko siyang ipatato, gusto ko siyang yung manga panel na yun na I Want to Live. And yun pag yung mga anime or mga content, movie, video game, kahit ano pa yan na kinukonsume ko, ang lagi kong batayan on how to judge them is kapag nagpipik yung emotion, laging doon eh. May mga anime na consistent na mabibigay sa'yo na entertainment and na rarattle din or parang may mararamdaman ka din na emotion, kalungkutan, saya, excitement, hype, anger, etc. May mga ganong anime. Pero ang sa akin kasi is yung peak, yung rurok. Kapag umabot ko dun sa rurok na putang ina gumangal-ngal ako or parang nai-excite ako, tumatayo yung balahibo ko. Wala One Piece yun eh. One Piece lang yung nakakapagbigay nun. And consistently kahit hindi ko nagustuhan tong yung Gear 5 ni Luffy, yung mechanics niya, yung animation niya, yung dynamics, etc. It doesn't erase the fact na yung sa Wano arc, naiyak ako doon kay putang ina yung tumatawa. Doon pa lang eh. Yung matanda na yung tatay nung babaeng bata, oo. Oo, tapos yung mechanics lang, I mean yung kwento lang doon sa Smile na parang hindi sila makapagbigay malungkot. Hindi ka maiiyak ka pero dahil doon sa epekto nung kinain nila, tawa lang sila ng tawa. Oo. Oda, tangina mo, paano mo naisip yun? Tsaka pre, yung kay Oden, nakalimutan ko banggitin yung kay Oden. Oden pa. Tangina, Oden must be honored talaga yung ginawa niya sa Wano. Medyo tinanga siya ni nung pangalan nun. Basta yung pangit, yung malaki ulo, oo. Tsaka ni Kaido, sabi nila, wait lang. Gawin mo muna yan, no? Pero aalis kami after 2 weeks. Yung pala, nagagather na sila ng moral. Sinisira nila yung moral ni Oden, yung credibility ni Oden, para hindi siya paniwalaan ng tao. Nung sobra siyang nagalit, hindi pa rin siya natalo eh. Hindi pa rin siya natalo ni Kaido kasi gumamit ng cheap trick yung kapatid o yung tropa ni Kaido doon na parang tinanggal niya rin yung buhay noon kasi hindi niya natalo si Oden on a fair fight. Hindi niya natalo si Oden. For me, sobrang ganda ng pagkakasulat doon kay Oden. Naging miyembro siya ni Roger. Yung pagkakakwento kay Roger, pare. Kung paano na tumawa lang siya sa Raptel, tapos yun na yung binalim niya yung buong mundo. Yun yung part na yun na kaya lang hindi nakita ni Baggy tsaka ni Shanks yung One Piece kasi sumakit yung tiyan ni Baggy, tapos sinamahan siya ni Shanks na best boy. Yun lang, tangina, ang simple noon, pero it created that history kung bakit nagsimula yung Greatest Pirate Era. Sobrang ang galing natatawid niya ng gano'n, nako-connect yan ng gano'n na parang hindi ko yun nakita sa ibang anime talaga. Kahit yung ito simple lang eh. Kasi Wano lang nito ni Reveal eh. 'Di ba? Nakita na natin yung crew ni Whitebeard kasi Marineford arc, right? Tapos nakita doon yung sila Marco, tapos yung si Diamante, Josu, tapos yung isa yung babae, yung crossdresser. So eventually pukin ang taga Wano pala yun. Yung bumabaril na kamukha ni Nico Robin, tol. Nagawano pala yung hayop na yun. Ang lupit nun. Na may history pala nun na parang hindi dapat siya member, no? Kaso sinundan niya si Oden hanggang sa doon na siya nagstay. Naging Whitebeard pirate na siya. Tapos meron pang isang gusto kong moment din sa Wano. Yung time na
'Di ba, parang may story din si Ace doon eh. Pumunta doon si Ace, 'di ba? Oo. Tapos nakita niya si Yamato, tapos nakita niya rin si Kibidango. Ano pangalan naman, puta? Yung bata. Oh, yung bata. Diba? Tapos parang tinanong niya, tinanong lang niya noon na parang si Ace, tapos parang sumagot si Luffy na nonchalantly, sabi niya, he passed away. Tapos parang nagalit si Kibidango na, bakit kanya parang wala ka naman lang emotion, di ka ba nalungkot, kanya bla 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 bla. Not knowing kung anong pinagdaanan ni Luffy. Tapos later on niya lang nalaman, di ba? kung anong pinagdaanan ni Luffy nung namatay si Ace. Yung mga ganong moments, wala eh. Siguro meron, hindi ko pa lang napapanood, pero unmatched for me. Yung mga ganong moments sa One Piece. Hindi ko alam, pero wala ibang gumawa nito, no? Sa mga shonen na alam natin, laging palakasan, sigawan, pero walang umiyak. Parang bihira yung umiyak. Ang naalala ko lang na umiyak pare si Gohan. Si Gohan yung umiyak, pero nung bata pa siya. Walang umiyak dahil through despair, walang umiyak kasi powerless, walang magawa. I think doon ako nakuha ng One Piece, pre, yung vulnerability ng mga characters at yung emotion talaga nila na it transcends, no? Labas na sa anime yung pinag-uusapan natin, totoong emosyon na. And yung acting ng mga voice actors, yun din eh. Madadala ka din dun eh. Not to mention yung music. So, yung totality talaga ng One Piece, kung dadaling ka niya dun sa emotion na yun, kayang-kaya niya talaga. Kayang-kaya niya talaga. Trivia. 2 beses lang umiyak si Zoro sa buong lahat ng episode. Alam mo kung saan yun? Una yung kay Mihawk. Yun lang yung tatandaan ko. Saan yung isa? Yung bata pa siya. Yung namatay yung babae. Oo. So parang canon event talaga yun yung pagkalaban niya kay Mihawk, kasi after nun talagang nakaset na yung goal ni Zoro na hindi po kayo ng ina. Never na ako matatalo. Ako na yung talagang malupit. Never na. Basta ang ganda rin nung scene. Kaya yun yung nakwento ko kanina na isang naging hook sa akin bago yung kay Nami. Okay. Para ito, inside looking outside tayo, no? Baliktarin natin. Ano naman yung masasabi mo sa mga hindi pa nakakapanood at kung gusto mo silang manood, hanggang saan sila pwedeng manood? Yung i-recommend mo? Kung let's say anime fan ka o hindi anime fan. Sabihin nating curious, ganyan. Pero may experience sila sa anime. Oo. Okay, kung meron kayong experience sa anime tas hindi niyo pa napapanood yung One Piece, hindi kayo cultured. Hindi, joke. May gate na agad eh. Ang tawag dito, gets naman kasi talaga, lalo na kapag ngayon, super daming episodes na kasi, super overwhelming niya. Kung i-relate ko yung sarili ko sa inyo tapos hindi ko napanood yung One Piece, hindi ko rin alam eh, kasi parang dami kong hahabulin, dami kong papanoorin, ganyan, etc. Ang lagi ko lang naman nasasabi kapag mayroong kaibigan na gustong mag-start ng One Piece, kapag umabot kayo doon kay Nami, yung scene na Walk to Arlong Park, tapos hindi nag-click sa'yo yun, wala kang naramdaman, hindi tumayo yung balahibo mo, kung ano man, hindi ka naiyak, hindi ka na etc. Hindi ka parang nakiramay sa struggles ni Nami, doon sa ginagawa niya, yung sakripisyo niya doon sa island na yon. Tapos hindi pa rin nag-click sa'yo, bitawan mo na. Hindi para sa'yo yung One Piece. Hindi para sa'yo yung One Piece. Sayang yung oras mo dyan. Wag mo nang ituloy kasi most likely baka hindi mag-click sa'yo. So, anong thoughts mo pare sa One Piece? Yung maikling version ng One Piece. Yung sa One Piece, kung gusto nyong panoorin yon, okay lang. Wala akong issue doon. Pero personally, gusto kong i-consume lahat eh. Yung mga subtlety, yung mga dagdag na yon. Though, hindi ko pa na-try yung One Piece. Kung ang tatanggalin lang siguro ng One Piece is yung mga flashback na paulit-ulit, I'll allow it. Okay lang, baka gamitin ko. Kaso meron kasi akong fear sa One Piece na baka may mawalang context, baka may mawalang mga maliliit na scene na tinanggal doon. Pero kung merong magpapatotoo sa akin na hindi, sa One Piece ang tinatanggal lang doon is yung, kunwari diba, every after new episode, may recap ng nangyari. Tapos kadalasan minsan mayroon pa mga flashback na nangyari pa lang tapos pina-flashback na kagad. Doon ako nauulat minsan sa One Piece kasi
Gets ko kung ang konsumo mo ng One Piece is every week, mag-work yun sa'yo, most likely baka hindi ka ma-board. Kasi meron kang meron kang ample time na lumipas. 5 days, 6 days, bago mo pinanood yung bagong episode. Pero kung katulad kita na nag-iipon ng episode, tapos minamarathon, nakakaurat yun, hindi ko gusto yun, yung mga recap. Kasi, syempre, alam ko na yung nangyari, tapos sunod-sunod ko siyang pinapanood. Yung recap sa intro ba ng episode? Parang mga 4 minutes yun, pre. Kasama yung outro. Yung mga sayang na oras, minuto sa atin. Yun. Kasama opening song. Oo. Kasi medyo spoiler eh. Tsaka alam mo na yung nangyari. Next episode ka na nga. Pati yung upcoming, kahit nung kay Joy Boy, hindi ko pinanood yung ten. Hindi ko pinanood yun. Ibig sabihin, pag nanonood ka ng bagong episode ng One Piece, inuumpisa mo dun sa title screen yung anong pangalan ng episode? Yung ayun, doon ako nag-start. Sa una lang ako nagsisimula ng intro kasi inuusgahan ko yung intro, baka nagpapalit. Pero parang just to feel jive na na-acknowledge ko pa rin yung kanta. Then pag tuloy-tuloy na ako, skip na yung lahat. Gitna na lang lahat. Hindi ko nga rin maintindihan ngayon pare kasi sobrang tangent na nito, no? Pero wala naman na sa TV itong mga itong mga anime na to. Pero hindi pa rin nawawala sa gitna yung mga commercial. 'Di ba? Yung meron pa rin, 'di ba? Kahit alam ko kasi yung purpose para sa TV lang eh. Baka sa kasi sa Japan, kumbaga naka-air pa rin sila sa TV, so kailangan nila ng stinger. Kailangan pa rin nila 'yan. Okay. Baka sa Japan I'm not sure, pero I think baka ganun. May feeler talaga sila, no. Sa akin naman pre, ang advice ko siguro sa mga hindi pa nakakapanood kasi yun nga, isa yun sa I think sobrang totoo no na the only time or the only thing or the only reason you didn't like One Piece is because you haven't watched it yet. And for me, sobrang totoo nun. Ang dami ko na nakausap na napanood mo na yung One Piece, hindi pa eh. Or napanood mo na yung One Piece, pangit yan. Bakit? Kasi ang haba eh. Which is totally for me, gets ko. Pero again, hindi siya nagpapatotoo sa akin kasi kailangan mong mapuntahan yung journey na yun. Kailangan mong mapanood at least 2 arcs bago mo masabing pangit or hindi siya for you. No? Hindi dahil mahaba lang. Hindi dahil mahaba at hindi mo na-try. Siguro, yung One Piece for me, magiging honest ako pare kasi napag-uusapan naman natin to dun sa kabilang show natin sa topic na sobrang importante na ng oras natin. Lalo sa ngayon, sa mga kaedad natin na hindi na lahat ng oras pwedeng i-google sa panonood at sobrang dami na rin talagang pwedeng panoorin na 12 episodes sa agad. Meron na talaga. Pero dito lang ako, I think dito ako babali sa One Piece na dahil nga top 1 siya at binibida ko siya, as much as possible, if I will recommend it to someone, I want you to experience it on a full level. Yung buo. Panoorin mo ng buo. At as much as possible, wag kang mag-One Piece. Hanapin mo yung mga tawa nila, yung mga gigil nila, yung mga banter nila na habang tumatakbo na tawanan, yung titili si Chopper. Hindi ko alam kung nakakat din yun sa One Piece. No? Pero, be there for the experience. Dahil top 1 siya. For me at least. And I think kahit sa Japan, isa sa mga best anime ang One Piece. With that reason, sana magugulan nyo ng oras, no? Para sa mga bago pa lang dito sa sa anime na to. Kasi for me, it was worth it. Sabi nga ni Gas, you will be rewarded. And sobrang totoo niya. Kasi yung mga ibang bagay na nangyari sa Bleach, sa Naruto nakalimutan ko na. Pero dito sa One Piece, without even trying, kayang-kaya ko ikwento lahat ng arc ng mga character dito. Kahit yung mga main villain. Mainly because tumatak. Mainly because meron talaga siyang impact. Dama mo yung bawat arc, bawat kalaban sa sa One Piece. Kahit yung simpleng anong pangalan niyan, tol? Condoriano. Oy, Condoriano. Yung simpleng mga banat na ganun. Wala, sobrang for me the best talaga. Nakuha ko nun ni Oda. Saka yung parang sa One Piece kasi hindi ko pa na siya na-try. So, pwede niyo akong i-correct, no? Ang isa pang worry ko sa One Piece kasi dahil nga magtatanggal siya ng mga eksena doon, hindi ko alam kung ano yung mga natatanggal na doon. Ang isang worry ko pa doon is baka ma-oversaturate kayo ng puro highlights. Isang reason bakit kasi
nagwo-work yung mga highlights o yung mga climax dito sa One Piece kasi merong may build up. Ngayon kung magi-start ka ng episode or ng mga pinapanood mo na on a high note na kagad, baka maano kayo yung tawag dito, masanay ka na puro ganon. Ang sarap kasi ng feeling kapag may build up na dahan-dahan mong mararamdaman na tumataas yung yung emotion mo, o tapos yung may mga kengkoy na mga pangyayari, tapos biglang aangat na pa ganon, yung aangat na steep or parang drastic yung emotion. Mas masarap yung epekto nun. Though, again, hindi ko alam kung paano kasi yung atake ng One Piece at kung ano yung mga tinatanggal nila. So, pwede nyo na lang ako i-correct doon kung paano. Tsaka yun yung isa mga worry ko. Tsaka wag nyo i-skip yung Skypiea. Bakit lagi nyo yung ini-skip nyo? Ang ganda kaya ng kwento nun. Yung yung kay, Nolan tuloy. Yung The Liar, yung bata ano pangalan nito, puta? Lan something parang Usulando. Oo, parang ganon. Diba kasi yun yung yun, diba? Yun din yun eh. Yun yung hero nila, diba? Yung mga maliliit na patulis yung ilan. Parang, di sinungaling yan. Wala naman talagang Sky Island eh. Gago ka ba? Puta, nandun sila lahat nag-aantay kasama si Enel. So, sobrang solid, no? And any last thoughts dito sa One Piece bago tayo mag-end? Kung tawag dito, again, ulitin ko lang, hindi ko na-enjoy yung Gear 5. Yung mechanics nun, yung itsura nun, yung dynamics nun. Sa ngayon, napanood ko na episode 1071. Medyo may worry lang ako kung paano siya magpo-proceed. Kasi, syempre, gaya ng mga nabanggit ko kanina, nawala yung contrast na nakasanayan ko, at yung isa sa mga reason kung bakit nagustuhan ko yung One Piece is yung contrast ng pagiging kengkoy ni Luffy by default, tapos biglang nagiging seryoso kapag yung kailangan. Imaginein mo pare yung yung after ng time skip, yung inilagan ni Luffy yung yung laser ng pangalan nun? Yung Kuma na peke. Nilagan. Pasipista. Pasipista. Imagine mo kung may mga ganung scene tapos naka Gear 5 tumatawa si Luffy. Hindi mabigat. Ganun yung worry ko. Pero again, may tiwala pa rin naman ako kay Oda. Papanoorin ko pa rin naman, and looking forward ako kung sakaling magkakaroon ng bale ulit dun sa Gear 5. And again, gusto kong balikan yung episode natin na to, pare. Kapag tama yung pusta ko, napupusta ako, hindi papayag si Luffy na kilalanin siya bilang Joy Boy. Sa ugali ni Luffy, hindi. Siya si Luffy, siya si Monkey D. Luffy, Pirate King. Hindi siya Joy Boy, Pirate King. Ganda. Balikan ko yan, pare. Balikan natin yung episode. Sa akin, ang last thoughts ko dito sa One Piece, sa mga duda pa din dito sa anime na to, try nyo na. Try nyo na. Hindi kayo, pupusta ko yung yung credential ko dito sa anime na to, na pag pinanood nyo siya ng full experience and hindi talaga siya nag-work, baka hindi talaga siya para sa'yo, pero at least alam nyo kung ano yung pinag-uusapan namin, alam nyo kung ano itong top 1 subjectively and objectively, alam nyo kung ano yung pinag-uusapan namin, kung bakit ito yung matagal na pinag-uusapan na nagpahinga na yung dalawa niyang kasama, bumalik na uli pero nandito pa rin siya. One Piece, sobrang the best talaga to sa lahat ng nabanggit namin. Lahat. Magmula nung arc na yung best villain, sa mga tanim ng author, sa mga laban, at dun sa mga moments na talagang maiiyak ka. Talagang sa mga moments na yun na ba't ko ito nararamdaman, anime lang itong pinapanood mo. One Piece, pare. Sobrang the best. Pakilas, sorry. May nalala lang ako. Pwede bang stop natin muna ito na yung bagong Big 3? No, wala pang bagong Big 3 kasi hindi pa tapos yung One Piece. Wala pa. I-dethrone nyo muna yung One Piece, tapos tayo mag-usap ng bagong Big 3. Pwede ba yun, guys? Pwede ba yun? Pwede yun. parang sinasabi nyo na putang ina, hindi na si Jordan yung greatest of all time, pero naglalaro pa rin siya. Siya pa rin yung... Pare, ganito lang yan. Slow down, guys. Slow down. Darating yung time na yun. Yung Big 3 na term, yung Big 3 na term kasi pare, it's not something na kaya mong ma-dethrone eh. Kasi yung Big 3, objectively, sila yung nagtaguyod nung anime after Dragon Ball. Nung time na yon,
Bleach, Bleach, Naruto, One Piece, dun umusbong yung anime. Parang Gangnam Style sa K-pop. Ganun siya, para it's not something to dethrone. Kasi madalas, Lucy, nagagamit natin yung big three na word eh. Pero hindi siya yung big three because of personal favorite. Hindi siya ganun. Big three siya because it made an impact sa anime industry. Ganun siya. You can check the stats, guys. Talagang yung, kaya siya big three, yung tatlo na yon, kasi tinaguyod niya yung anime noong mga panahon na nirelease sila. Hindi kasama doon ang Dragon Ball kasi tatay nila si Dragon Ball. Ama nila yung Dragon Ball. Nauna si Dragon Ball. Hindi part ng big three ang Dragon Ball. Siguro pwede niyong sabihin, pag magpo-post kayo sa social media, ito yung top 3 favorite anime ko. Ganun, pero hindi new big 3 kasi katarantaduhan yun, guys. Sorry. Totoo. Basta, yung big 3 na yan, kakaiba yan, lalo sa mga batang 90s. Kasi nainis ako pare last na. Bagong big 3 na to, ano pare? Demon Slayer, tsaka Jujutsu Kaisen, ano pa ba yung isa? Siguro My Hero? Oo. May mga ganyang post eh. Maganda lang sila, pero hindi sila big 3. Hindi pa ganoon ka big. Okay, iba yung small 3. Big. anak ng big 3 siguro. Hindi kasi pare, we have Hunter X, we have Full Metal. Ang dami pa pwede ibangga eh. Diba? And for you to be a big 3, you need to make that great impact talaga na iba yon. Kung subjective big 3 mo, gets. Okay, gets yon. Pero yung big 3 sa Google, sa sa mapa, sa stats, pare, One Piece, Bleach, Naruto lang yan. And consistently performing. Yes. Oh my God. Walang iba. Iba yung impact nitong tatlong to. Yun! Kung ayaw nyo, hindi okay. Okay lang naman magkaroon ng maling opinion. Ayan na naman. Dinala mo pa sa Hypergeek yan, pare. Sorry. Okay. Pero yan, I mean, sobrang enjoy nung episode na to, pare. Salamat sa sa pagdalo at bilang paunang, anong tawag dito? Yung paddle, pare, ang tawag doon. Kapag bago ka. Initiation. Yun. Okay. Initiation. Sa guesting sa Hypergeek kasi hindi pa ako nagka-guest talaga, and dahil sobrang ganda naman hindi naman sobrang ganda. I mean, naging magaang na lang yung usapan natin dahil nga linggo-linggo naman tayo magkatrabaho sa topic. Anything to promote, pare, to shout out, to bahala ka na, bumati ka na kung kasi kanino mo gusto bumati, at kung anong gusto mo sabihin. Yun, sa mga listeners ni Kuya Balls, kung gusto nyo ng podcast rin na about video games naman, may podcast rin ako. Available siya sa Spotify. Actually, available siya sa lahat ng podcast platforms kung saan yung trip makinig. The Game Silog Show yung name. Meron tayong episode every Monday or every Tuesday. Depende kung kailan ko siya marirelease. Pero kadalasan every Monday. Meron tayong mga spoiler cast ng mga video games, mga reviews, mga interviews, etc. Nostalgia topics. So, lahat yan. Tapos, every Sunday naman, 6 p.m., topic with Kuya Balls, with Owa and Yvette. So, live show naman yun. Pero kung gusto nyong mapakinggan naman yung replay nun, which is available rin sa The Game Silog Show na Spotify, pero 1 year delayed yun. Imagine niyo na lang na parang manga versus anime. Kung gusto niyo ng updated, not gaya sa The Game Silog Show page, sa Facebook, doon kami nagla-live every Sunday 6 p.m. So, yan. Kung wala akong bagong upload, guys, hanapin nyo ako sa The Game Silog Show. Madalas sa topic nandun din ako, and sa mga flagship sumusulpot-sulpot din ako sa guesting, Talagang for me, pare, hindi ko alam sa stats, pero number 1 Pinoy video game podcast, The Game Silog Show. Guys, kung sobrang geek kayo at gusto niyo ng mga ganito na usapan, The Game Silog Show is the house, pare. Yon. And salamat, pare. Let me know your thoughts, guys, dito sa episode na to. Ano yung mensahe nyo sa One Piece, pangkabuuan? Ano yung favorite art nyo, favorite character, favorite villain, favorite tanim sa One Piece? Sobrang curious ako, Let's keep the comments running kung saan nyo man to mapapanood o mapapakinggan. Yan, pwede nyong i-comment yan dito sa Spotify. And for me, Hypergeek is more than just a podcast, Meron din tayong mga nire-release na short clips sa ibang channels sa Facebook.
Kuya Balls, TikTok, Instagram, and recently yung Threads, pero wag yan, hindi naman ako active doon. Di lang, main page natin is Kuya Balls because dito din talaga gusto ko magbuni-bunyi tayo. Promote ko na rin yung Zero City. Ito yung community ng mga geeks, no? Mga nakasupport din sa mga gantong klaseng content gaya nyo. Pasok kayo ng Facebook group or ng Discord channel ng Zero City. Nandyan yan sa link din dito sa sa podcast na to, no? Lalagay ko na lang din. Same din dun sa The Game Silog Show. Ililink ko na lang din dito para mas madali nyo makita kasi alam ko pag mga hyperlink kiniklik nyo na lang ayaw nyo nang i-search mga tamad kayo Pero yun, maraming salamat. For me, sobrang na-enjoy ko tong episode na to. Just pare, salamat sa sa oras. No? And sa next episode, mag-usapan natin, balik ka dito sa Hypergeek, pre. And maraming salamat sa lahat ng geeks na nakikinig. Yun lang. Out na muna si Kuya Boss and si Jazz in 3, 2, 1. One Piece number 1, pare. Let's go! Bye, guys.